Si Taeso, na ulila sa ama bago pa man siya isinilang, ay nanirahan kasama ang kanyang ina na nagpapatakbo ng isang bar. Kaya si Taeso ay laging may malamig na mukha. Ngayon ang unang araw ni Taeso na lumipat sa paaralang ito at ipinakilala siya ng guro sa mga kaklase. Inayos siya upang umupo sa tabi ni Usok at sa oras ng tanghalian, binuksan pa lang ni Taeso ang kanyang lunchbox nang biglang may kumuha ng piraso ng itlog. Hinamon pa si Taeso na mag-away para makita kung sino ang magiging leader ng klase at naganap ang labanan pagkatapos ng klase kung saan natumba ni Taeso si Hyun. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng kanyang mga kaklase ay natakot. Sa bahay, si Taeso ay nagpakita ng kasipagan sa pag-aaral na nagpasaya sa kanyang ina na hinaplos ang mukha ng kanyang anak at nagpakita ng pagmamalaki. Kinabukasan, habang nasa bus ang buong klase, may isang grupo na naghahanap ng away, kaya bumaba sila ng bus at nagkagulo. Kahit ayaw ni Taeso na makisali, nang makita niya na may nasaktan sa grupo ng kanyang mga kaibigan, lumapit siya at nakipag-away sa kanila. Di nagtagal, ipinatawag ang kanyang ina para makipagkita sa guro. Sila ay nagreklamo na hindi nag-aaral ng mabuti si Taeso at nakikipag-away pa at ang mga lalaking kaibigan sa labas ay pasimpleng sumisilip at sinisi niya ang mga ito dahil hindi alam ang tama at mali. Kung ikaw ay sinaktan ng isang tao, hindi ba tatayo ka lang at tatanggapin ito? Syempre, kailangan mong lumaban at ang mga salita niya ay nagpahinto sa guro. Paglabas, tumingin siya sa kanyang anak at sabay silang umuwi at sa daan, ang mag-ina ay nagpahinga sa tabi ng ilog. Malungkot siyang nagsisi na dahil nagbukas siya ng bar na maingay, magiging mahirap para sa kanyang anak na mag-aral. Ngunit wala siyang kumpiyansa na magtrabaho ng iba, pagkatapos ay binuhat ni Taeso ang kanyang ina pauwi. Nang malaman ang damdamin ng kanyang ina, kinabukasan sa klase, nakipagkaibigan si Taeso kay Wusok at hiniling niya kay Wusok na tulungan siyang mag-aral. Kapalit nito, lulutasin niya ang sinumang mang-istorbo kay Wusok. Ngunit nagbigay si Wusok ng kondisyon na hindi na dapat makipag-away si Taeso. Mula noon, laging magkasama silang umuuwi pagkatapos ng klase, nang biglaang may isang grupo ng mga tao na naghihintay kay Taeso. Dinala nila siya upang makipagkita sa leader. Hoy, Yigo, hindi mo ba alam kung paano magbigay galang sa mga senior? Sa sandaling iyon, lumapit ang leader at sinabing narinig niya na mahusay siyang makipag-away. Kaya upang magkaroon ako ng ibang pananaw sa iyo, ipakita mo sa akin. Napalibutan ng kanyang mga tauhan, si Taeso ay humawak ng patpat at naghanda na lumaban. Si Usok, na nakatayo sa labas ng pinto at nakatingin, ay nagpakita ng pagkadismaya kay Taeso at umalis. Nakita niya ito kaya binitiwan niya ang patpat at si Taeso ay binugbog. Hindi inaasahan, bumalik si Usok, nakita ito at nag-alalang tumakbo papasok. Tanging nasabi ni Taeso ay tinupad ko ang aking pangako sa iyo at pagkatapos ay nawalan ng malay. Dahil dito, pinayagan si Usok na alalayan ang kanyang kaibigan pauwi. Mula noon, naging malapit ang dalawa, nag-aaral ng magkasama at kumakain sa iisang mangkok. Araw-araw silang magkasama, hindi naghihiwalay. Nang araw na kumuha ng pagsusulit ang klase, pagkatapos magpasa ng papel, nagkunwari si Taeso na himatayin sa sahig. Nag-alala si Usok at ginising siya, ngunit nagkunwari lang pala siya, kaya binato siya ni Usok ng bag sa mukha. Pag-uwi, dinala si Taeso para makipagkita sa kanyang ina at sa kasintahan nito. Nangako ang lalaki na tutulungan si Taeso na makapasok sa paborito niyang universidad. Sa kanyang silid, si Taeso ay hindi masaya. Tinanong niya si Usok kung saang universidad nagtapos si Pangulong Park Chung-hee. Sa pahina ng profile, ang Military Academy. Kaya doon din ako papasok. Kapag naging Pangulo ako, lilinisin ko ang lahat ng basura sa labas. Ngunit nang dumating ang araw ng pagpili, tiningnan ng mga opisyal ang file ni Taeso at natuklasan na ang kanyang ama ay isang komunista, kaya hindi siya napili. Kaya umuwi si Taeso at nagtanong sa kanyang ina at sinabi niya na ang kanyang ama ay isang komunista. Noong panahong iyon, ang kanyang ama ay isang estudyante sa kolehiyo at ibinigay niya ang singsing na ito sa kanyang ina. Pagkatapos siyang arestuhin at palayain, akala niya tapos na ang lahat. Habang masayang namumuhay ang magulang, may dumating upang arestuhin ang kanyang ama. Ito rin ang oras na nabuntis ang kanyang ina. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ang abo ay ikinalat sa lambak ng bundok Jiri. Kinabukasan, umakyat siya sa bundok, uminom ng alak at tumingin sa malayo. Habang naglalakad pabalik, ang kanyang scarf ay lumipad at sumabit sa kable ng tren. Sa sandaling iyon, paparating na ang tren. Kahit nakita niya ito, sinubukan pa rin niyang kunin ang scarf at doon na siya namatay. Si Taeso ay sumigaw sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ang abo ng kanyang aso ay dinala rin niya sa bundok Jiri, sa pag-asang magkikita silang muli ng kanyang ina sa kabilang buhay. Mula sa sandaling ito, si Taeso ay naging isang ganap na ulila. Wala ang kanyang mga magulang upang gabayan siya. Lihim na nagpasya si Taeso sa kanyang buhay, kaya nagpakuha siya ng larawan kasama si Usok bilang alaala. Pagkatapos ay binigyan ni Taeso si Usok ng pera upang mag-aral ng batas at hindi na siya magpapatuloy sa pag-aaral. Pagkalipas ng maraming taon, si Taeso ay naging isang gangster. Isang araw, sinundan niya ang address upang hanapin si Usok. Ang dalawang kaibigan na matagal ang hindi nagkita ay labis na natuwa at nagyakapan na parang noong kabataan pa nila. Nagkasama silang uminom ng alak ng gabing iyon. Kinabukasan, pagdating ni Usok sa paaralan, nakakita siya ng maraming flyer na nakakalat. Nagwelga ang mga estudyante sa lahat ng dako at tanging si Usok at isa pang kaibigan ang hindi sumali sa protesta sa klase.
Sa pagtatapos ng klase, lumabas si Usok at may isang grupo ng mga estudyante ang lumapit. Dinala nila siya sa lugar kung saan nagtitipon ang mga nagpoprotesta. At hiniling nila sa kanya na ipaliwanag kung bakit hindi siya sumali sa protesta at kumuha pa rin ng pagsusuli. Alam kong may diktadura, ngunit bakit ako sasali? Pagkatapos ay umupo siya at uminom ng alak kasama si Kyung. Biglang may isang lalaki na lumapit at binastos ang isang babae, kaya pinagalitan siya ng kanyang kaibigan sa tabi niya. Sinubukan ng lalaki na sugurin at saktan ang babae, ngunit hindi niya nagawa. Patuloy na sinigawan ng babae ang lalaki. Nang hilahin palabas ang lalaki, hindi pa rin siya kumalma at kinuha niya ang baso ng alak ni Usok. Ininom ito ng may pagkasuklam at bumalik sa kanilang mesa. Napangiti na lamang si Usok sa babae. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid-aklatan upang maghanap ng libro at hindi sinasadyang nakita niya ang matapang na babae, kaya tinitigan niya ito ng palihim. Gayunpaman, nahuli siya ng babae. Nang gabing iyon, habang pauwi si Hijin, may isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanya, kaya natakot siya at nagtago. Nakita siya ni Usok at pinapasok siya. Mayroon bang bagay na nagpapangamba sa iyo? Tiningnan niya si Usok, umiti at sinabing natutuwa siyang makita siyang muli. Pagkatapos ay tinanong ang pangalan niya at nalaman niyang Kang Usok pala. Kinabukasan, habang kumakain ng noodles si Usok sa kantin, dumating si Hijin. Ibinigay niya ang kanyang mangkok ng noodles kay Hijin at pinaalalahanan siyang mag-aral ng mabuti. Ngunit pumiti lang si Hijin at sinabing magpapakasal siya kay Usok sa hinaharap. Nang gabi, habang nagmamaneho ng taxi si Usok pauwi, pumasok siya upang magbayad sa kumpanya at paglabas niya, nakita niya si Hijin. Sinisi niya si Usok na isang tanga kaya wala siyang kaibigan at ang alam lang niya ay magtrabaho ng part-time sa buong araw. Walang sinabi si Usok, tumingin sa kanya, nagbuntong hininga at umalis. Sinundan din siya ni Hijin at hinawakan ang kanyang kamay. Sa bus, sumandal pa siya sa balikat ni Usok at natulog. Naalala ni Usok ang araw na may isang lalaki na lumapit at hinikayat ang kanyang ama na ibenta ang lupa upang gawing golf course. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. Nang gabing iyon, hiniling niya sa kanyang anak na basahin ng malakas ang batas sa demokrasya para sa kanya. Kinabukasan, bumili siya ng pagkain nang hindi niya alam na may nagmamanman sa kanya. Nang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, dumating ang pulis at inaresto siya sa salang pagnanakaw. Kinuha nila ang mga sako ng pagkain na binili niya. Kahit pinaliwanag niya na binili niya ito gamit ang sarili niyang pera, wala siyang ebidensya. Sa istasyon ng pulisya, pinayuhan siya na isipin ang kanyang anak at ibenta na lang ang lupa. Sa huli, nagpasya ang buong pamilya na lumipat sa ibang lugar. Sa daan, tinanong niya ang kanyang anak kung maaari siyang mag-aral ng batas at maging isang hukom upang tulungan ang mga mahihirap na tao tulad ng kanilang pamilya. Mula noon, si Usok ay naging masipag sa pagtatrabaho upang kumita ng pera. Nakatira siya sa iisang silid ni Taeso upang tulungan si Taeso sa pag-aaral. Nang biglang dumating ang kanyang ama at pinagalitan si Usok, "Anak, kailangan mong lumabas at manirahan sa labas." Sa sandaling ito, lumabas ang ina ni Taeso. Lumuhod ang ina ni Taeso at nagmakaawa sa lalaki na hayaan si Usok na manatili upang tulungan ang kanyang anak sa pag-aaral. Kaya pumayag na umalis ang lalaki, ngunit pinayuhan ang kanyang anak na huwag lumihis sa landas. Ngunit mula nang mamatay ang ina ni Taeso, sumali si Taeso sa isang gang at nakikipag-away sa mga gang sa buong araw. Isang araw, nagmamadaling tumakbo si Usok sa ospital upang hanapin si Taeso. Nagpahayag siya ng pagkadismaya na si Taeso ay puro pakikipag-away lamang hanggang sa mapuno na siya ng sugat. Itinulak niya si Taeso palabas at nagmakaawa, "Hayaan mo akong tulungan kang magsimulang muli. Ngunit wala akong mapupuntahan. Maaaring maging hukom o taga-usig ako sa hinaharap. Ngunit kung patuloy kang mamumuhay ng ganito, balang araw ay baka maaresto kita. Ngunit naniniwala ako na hindi mo ako mahuhuli dahil alam ko kung paano iwasan ang batas." Pagkatapos ng ilang panahon, pinalabas si Taeso sa bilangguan. Sinundo siya ni Usok, ngunit nakita niyang isinama siya ng mga tauhan ni Taeso. Bumalik sa kasalukuyan, bumaba sila ng bus. Nagtanong si Usok, "Talaga bang ayaw mong umuwi?" Kaya nagrenta siya ng silid sa hotel para sa kanya. Ngunit sinisi siya ni Hijin, "Bakit hindi mo ako pinatulog sa bahay mo?" Hindi niya pinansin iyon at hiniling sa kanya na tumawag sa bahay dahil mag-aalala ang kanyang mga magulang at huwag nang magsalita pa. Kinabukasan, umalis siya sa hotel at dinala siya ng lalaki upang kumain. Mula noon, nagkaroon sila ng magandang panahon ng pagdidate. Ngunit isang araw, nasa aklatan si Usok. Narinig niya na napakaraming estudyante ang nagpoprotesta sa labas. Bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw, kaya pumunta siya sa bintana upang tingnan at nakita niya ang mga nagpoprotesta na nagtatakbuhan sa gulo, kasama si Hijin. Nag-alala si Usok, sumiksik siya sa karamihan at tumakbo palabas upang hanapin si Hijin. Pagkakita sa kanya, hinawakan ni Usok ang kanyang kamay at hinila siya sa loob. Ngunit nagpumiglas siya, ayaw sumunod at gusto niyang makipaglaban kasama ang mga estudyante hanggang sa huli. Sinigawan pa niya si Usok. Sa huli, niyakap niya si Hijin at hinalikan upang maiwasan silang makita ng militar. Pagkaalis ng mga sundalo, sinampal siya ni Hijin. Pagkatapos, sinamahan siya ng mga gwardya pa uwi upang makipagkita sa kanyang ama. Hiniling niya sa kanyang anak na itigil agad ang ginagawa nito, ngunit hindi siya pumayag, kaya nagalit ang kanyang ama at sinabing ipadadala siya sa Amerika upang mag-aral. Upang hindi na siya makasali sa grupo ng mga rebeldeng estudyante. Ngunit walang sinabi si Hijin, malungkot na binitbit ang maleta palabas ng bahay. Masaya siyang pumunta at nakipagkita kay Usok at nagrenta ng silid
malapit sa kanyang kwarto. Sa panahong iyon, dumarami ang mga nagpoprotestang estudyante. Pumasok ang mga sundalo upang supilin ang mga nagpoprotesta at ang tunog ng putukan ay umalinggaw sa lahat ng dako. Nagtatakbuhan ang mga tao sa gulo at ang mga kalye ng Korea ay puno ng usok mula sa baril. Sa sandaling ito, nagtatrabaho pa rin si Usok bilang driver ng taxi. Pinag-uusapan ng mga sakay ang tungkol sa pagpaslang kay Pangulong Park Chung-hee. Hindi nila alam kung sino ang papalit sa kanya. Nang gabing iyon, may magkasintahan na sumakay sa taxi. Ngunit sa daan, hinawakan ng lalaki ang babae. Kahit hindi pumayag ang babae, nabasto si Usok kaya nagmaneho siya ng diretso sa istasyon ng pulisya at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ikinulong siya ng mga pulis sa buong magdamag at pinalaya lamang kinabukasan. Nagtaka si Heejin, ilang araw na lang bago ang pagsusulit, saan ka nagpunta at hindi ka umuwi ng buong gabi. Sinabi niya na nakulong siya sa istasyon ng pulisya. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa si Heejin at bumalik sa kanyang silid. Pag-uwi ni Usok mula sa paaralan, nakita niya si Taeso na naghahanda ng pagkain. Pagkatapos, kumain ang dalawang magkaibigan sa silid. Biglang pumasok si Heejin at sumali sa kanila. Kumakain siya ng natural, walang pakialam sa presensya ni Taeso. Habang nagmamaneho ng taxi si Usok, sumunod din si Taeso. Nagbiro pa siya para mapasaya si Usok. Pagkatapos, tumakbo silang dalawa upang makita si Heejin at naglaro silang tatlo sa football field. Ngunit sina Usok at Heejin lang ang naglalaro habang si Taeso ay naghihikab habang pinapanood sila. Pagkatapos, kumain silang tatlo. Dito, nagkasundo sina Taeso at Heejin at nagkatawanan sila na nagpainit sa buong kainan. Sa daan pa uwi, nagbiro silang tatlo at labis na nagsaya. Pagkaraan ng ilang sandali, pagbalik ni Taeso, nakita niya na walang laman ang mga silid. Nagtaka siyang nagtanong ngunit walang nakakaalam kung saan dinala ni Jinwoo ang mga kasamahan. Sa sandaling ito, may lumabas at tinawag siya upang sagutin ang telepono. Sinabi ni Jinwoo na dinala niya ang mga kasamahan upang sukpuin ang bagong gang. Galit na inutusan ni Taeso si Jinwoo na umatras agad kasama ang mga kasamahan. Ngunit binaba na ni Jinwoo ang telepono. Nang gabing iyon, dinala ni Jinwoo ang kanyang mga tauhan at sumugod sa kasino na nagdulot ng pagtatakbuhan ng mga customer sa takot. Nagkagulo sa pag-aaway ang dalawang grupo. Kasabay nito, dinala ni Taeso ang kanyang mga tauhan at sumugod sa silid kung saan naglalaro ang mga boss upang takutin sila. Dito, nabigo ang grupo ni Jinwoo. Hiniling nila sa pinuno na lumuhod. Sa sandaling ito, pumasok si Taeso. Sinabi niya na mula ngayon, ang kanilang grupo ang magbibigay proteksyon sa kasino dahil pumayag na ang may-ari. Ngunit pagkatapos, binugbog si Taeso ng leader dahil sa pangahas na gawin ang nakababaliw na bagay na ito nang hindi muna siya kinokonsulta. Natakot si Jinwoo at tiningnan si Taeso nang hindi nangangahas magsalita. Ngunit nang umalis si Taeso kasama ang leader, nakita ito ni Jinwoo kaya lumingon siya at tumawa ng may pagmamalaki. Dito, tinanong ng leader si Taeso kung ano ang gagawin niya ngayon dahil hindi papayag si Jonjong. Kung wala nang ibang paraan, kailangan nating lumaban hanggang sa huli. Tumawa siya, tinapik sa balikat si Taeso, at umalis sakay ng kotse. Samantala, abala si Usok sa paggawa ng kanyang pagsusulit. Samantala, dinala ni Taeso ang kanyang mga tauhan at sumalakay sa pabrika ng serbesa. Kapag nasugatan, ibinuhos nila ang alak sa sugat. Kinabukasan, pumunta siya sa silid ni Usok at nakita si Heejin. Nakita niyang nahihirapan siya sa kanyang paa, kaya sinabi niya sa kanya na hubarin ang kanyang sapatos at yapakan ito ng ganito. Kaya sinunod ni Heejin ang sinabi niya. Pagkatapos, tinulungan niya si Heejin na pigain ang tubig mula sa kanyang paa at sabay nilang isinampay ito. Nagpaalam siya sa dalaga at umalis upang mag-aral. Ngunit nakita siya ng mga tauhan ng ama ni Heejin. Pumasok si Taeso at binigyan si Usok ng pera at pinayuhan siyang huwag nang magmaneho pa ng taxi. Ngunit tumanggi si Usok na tanggapin ang pera ni Taeso. Habang natutulog si Taeso, nagpunta si Usok para kumuha ng pagsusulit. Bigla siyang nakakita ng isang kotse at maraming tao ang tumatakbo pababa. Nag-alala para sa kanyang kaibigan, mabilis na bumalik si Usok. Lihim siyang tumakbo sa likod na pinto patungo sa kanilang silid at ginising si Taeso. Nang sumugod ang mga ito, humara si Usok upang bigyan si Taeso ng oras para makatakas. Nang makarating siya sa silid ng pagsusulit, huli na, kaya malungkot siyang tumayo sa labas. Sa bahay, nakatayo si Taeso sa labas nang lumabas si Heejin. Nagtataka siyang nagtanong, huli na, saan ka pupunta? Pagdating ni Usok, nagtanong si Taeso kung ano ang nangyari. Ngunit wala siyang sinabi, tumingin lang kay Taeso at ngumiti. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Heejin habang naglalakad pabalik at nadapa. Nakita ito ng bodyguard ng kanyang ama, ngunit hindi nangahas na lumapit at umalis na lang. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Usok ang pinto para kay Heejin. Pumasok siya sa silid at humiga sa likod niya. Pagkatapos, humiga siya sa kumot. Sabi niya, huwag kang maging mabait sa akin ng ganyan, mapapahiya lang ako. Ngunit abala si Usok sa pag-aaral at hindi niya pinansin ang sinabi niya. Nang siya ay nadapa, lumapit lang siya, nagbigay ng tubig, at nagtanong, anong problema? Pumunta ako sa Christian Center ngayong gabi. Nakita ko ang mga tao na nag-aayuno, kaya sinubukan kong gawin din, ngunit hindi ko nagawa. Kaya uminom ka ng alak, wala siyang sinabi, yumuko lang at umiyak. Natulog siya sa silid ni Usok ng gabing iyon. Kinabukasan, habang kumakain ng noodles ang grupo ng mga estudyante, sumugod ang militar at inaresto sila. Pagdating ng umaga, nang makita ni Usok na may dumating na sasakyang militar, tinawagan niya ang bahay ni Heejin upang mag-ulat. Sa sandaling ito, dumating ang kuya at bodyguard ni Heejin. Pumasok sila sa silid niya upang tingnan at umalis.
Paglabas, nagtanong ang kuya niya, Sinwo, mula nang umalis si Hijin, sinusundan mo ba siya at nakita mong inaresto ang kapatid ko? Inutusan ako ng chairman na gawin iyon, kaya iniulat ko ito sa chairman. Kung hindi siya tumawag, baka pabayaan lang din siya ng tatay ko. Dito, pumasok ang pulis at tinanong, ikaw ang anak ng chairman na si Son A. Naiintindihan ko kung ang mga taong nagmula sa kahirapan ang gumagawa nito. Ngunit ano ang kailangan mo para magprotesta para sa pagkakapantay-pantay? Sa sandaling ito, pumasok ang assistant ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalaya si Hijin. Sumakay siya sa kotse at pinahatid sa bodyguard habang umaagos ang luha. Pagdating sa bahay, niyakap niya ang kanyang ama, humingi ng tawad at muling umalis. Dito, tinanong niya si Sinwo, si Hijin ay nakikipagkaibigan sa isang estudyante ng batas at isang gangster, tama? Opo, sir. Pagkatapos, lumabas si Sinwo at tiningnan ang dalawang magkapatid mula sa malayo. Dito, naglalaro si Taeso ng bilyard kasama ang kanyang mga tauhan ang may dumating na grupo ng mga thug. Napansin niyang sinubukan silang saktan mula sa likuran. Kaya gumamit siya ng patpat upang makipaglaban sa kanila para makatakas si Jonjong. Ngunit paglabas pa lang niya ng pinto, sinaksak siya ng isa sa kanila, ngunit nakatakas pa rin siya. Samantala, mag-isa pa ring nakikipaglaban si Taeso sa kanila. Pagkatapos, tumalon siya sa bintana at itinulak ni Jonjong ang kotse. Kinuha ni Taeso ang kotse at pinalayo si Jonjong. Nag-alala si Taeso at binuhat si Jonjong sa kanyang likod papunta sa ospital. Pagkatapos, bumalik siya sa nightclub upang makipagkita sa leader. Sinabi ng leader na babalik siya sa Busan at ipamamahagi ang mga responsibilidad sa mga tauhan. Ibinigay niya kay Taeso ang pamamahala ng nightclub doon. Kapag may problema, kailangan itong iulat agad. Samantala, bumalik si Hijin sa boarding house. Pumasok siya sa silid at nagtanong kay Wusuk, ano na ang narinig mo? Alam kong ang tatay mo ay ang chairman ng isang kasino, kaya sa palagay ko ay dapat tayong magkaroon ng distansya. Dahil ako ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at hindi ako bagay sa iyo. Iniisip mo ba na gusto kita dahil anak ako ng mahirap na pamilya? Na ang pera ng tatay ko ay maruming pera at hindi bagay sa isang taga-usig na tulad mo? Ngunit niyakap siya ni Wusuk at sinabing babalik siya sa kanyang bayan. Di nagtagal, sumailalim siya sa military service examination sa kanyang bayan at mabilis na nagtungo para sa military enlistment. Dito, nagpatuloy si Hijin sa pagsali sa mga protesta. Pagkatapos, nagpunta siya upang bumili ng libro, ngunit hindi niya alam na may nagmamanman sa kanya sa labas. Nang makatanggap siya ng flyer para sa protesta, umalis siya sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Kasama ang mga estudyante, nagpamahagi sila ng mga flyer, umaasa na makahanap ng suporta. Samantala, hiniling ni Jungo kay Taeso na dalhin ang kanilang mga tauhan upang arestuhin ang mga nagpoprotestang estudyante ngayong gabi. Ngunit nang dumating sila para arestuhin, naroroon din ang militar. Nakita ni Taeso si Hijin na inaaresto ng militar, kaya pumunta siya upang iligtas siya. Ngunit labis na nagalit si Hijin kay Taeso, na nagdulot ng pagkainis at pag-alis ni Taeso. Bigla, tiningnan niya ang kanyang relo at nakita na oras na ng curfew, kaya tahimik siyang umupo sa isang sulok at binantayan siya. Pagkatapos, umuwi siya at uminom ng alak kasama si Jonjong. Pagkatapos, binigyan niya si Jonjong ng pera at ang relong suot niya. Sinabi niya sa kanya na sumakay na ng tren pa uwi ngayong gabi. Bago umalis, inanyayahan ni Jonjong si Taeso na bumisita sa kanyang bayan kapag libre siya. Pagkaraan ng ilang buwan, sumiklab ang malaking protesta sa Seoul. Nagtungo ang lahat ng tao sa kalye upang iprotesta ang gobyerno. Dito, tumawag ang ama ni Hijin upang mag-book ng tiket papuntang Hong Kong bukas. Inutusan din niya si Singo na hanapin at arestuhin agad si Hijin. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Singo sa lugar ng pagtitipon ng mga estudyante upang hanapin siya. Ngunit hinarangan siya ng grupo ng mga estudyante. Nakita ito ni Hijin kaya sinadya niyang iwasan siya. Nang lumabas si Sinwo, nakita niya ang pulis at mga sasakyang militar na papalapit. Agad siyang bumalik upang hanapin si Hijin muli. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Hijin at ang mga estudyante na isinakay sa bus. Nagtago siya sa isang sulok, naghihintay ng pagkakataon na agawin ang bus at tumakas. Nakita siya ni Hijin at nakilala si Sinwo. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan niya at inihatid siya pa uwi. Sinabi ni Sinwo sa kanya na umalis ang chairman patungong Hong Kong ng ilang panahon kaya dapat siyang umuwi. Pagkababa ng sasakyan, pinasalamatan ni Hijin si Sinwo sa pagliligtas sa kanya, ngunit hindi siya komportable sa bahay. Walang sinabi si Sinwo, nakatayo lang at pinanood si Hijin na sumakay sa sasakyan at umalis. Samantala, masipag na nagsasanay si Usok sa militar. Kasama ang lahat, hinasa niya ang patpat upang mapigilan ang mga nagpoprotestang estudyante sa kolehiyo. Nang gabing iyon, habang natutulog ang mga sundalo, pumasok ang opisyal. Sinuntok niya si Usok at napatumba, ngunit nagtiis pa rin si Usok dahil siya ay dating estudyante sa kolehiyo. Samantala, tinupad ni Taeso ang kanilang kasunduan at nagpunta sa bayan ni Jonjong. Masayang dinala ng ina ni Jonjong ang pagkain upang ialok sa kanya. Pagkatapos, lumabas si Jonjong kasama si Taeso at nakita ang mga estudyanteng nagpoprotesta. Kasabay nito, nakatanggap ng utos ang militar kaya umalis sila agad. Sa kabilang banda, mag-isang nagpunta si Hijin sa pantalan. Nakita niya ang mga taong nagtatrabaho kaya tumulong siya. Dahil dito, inanyayahan siya ni Ginang Min na kumain ng hapunan. Naginala si Ginang Min na si Hijin ay tumatakas sa trabaho sa bar o isang tumakas na estudyante sa kolehiyo. Nang makita na walang matutuluyan si Hijin, sinabi ni Ginang Min na umuwi siya sa bahay niya. Nabasa ni Hijin sa pahayagan ang balita tungkol sa pag-aalsa sa Gwangju. Samantala, ang militar ay patungo sa Gwangju kasama si Wusuk. Ang kanilang misyon ay sumpuin ang pag-aalsa sa lalong madaling panahon.
Mabilis na dumating ang mga sundalo sa Gwangju at inaresto nila ang lahat ng mga kabataan sa kalye. Sumugod din sila sa mga bahay ng mga sibilyan at naghanap sa lahat ng dako. Natutulog si Taeso kasama si Jonjong nang bigla silang makarinig ng sigaw sa labas. Akala ni Jonjong ay susugod siya palabas, ngunit pinigilan siya ni Taeso. Nang umalis ang mga sundalo, pinalo pa nila ang nanay ni Jonjong. Sa himpapawid ng Gwangju, napakaraming eroplano ng militar. Sa lupa, sunod-sunod na dumaan ang mga sasakyang militar. Ipinadala nila ang mga sundalo upang saktan ang mga estudyanteng nag-aaral. Hindi nila inalintana kung sumali sila sa protesta o hindi. Basta nasa edad sila ng kabataan, aarestuhin sila. Daan-daang inosenteng tao ang namatay sa pag-aalsang ito. Naroroon si Gusok sa operasyon. Hindi niya maiwasang maawa sa nakikita niya. Sa pagtatapos ng pag-aalsa, napigilan sina Taeso at Jonjong sa tanawin ng pagkawasak. Bigla, nakita niya ang militar na hinahabol at sinasaktan ang isang grupo ng mga tao na hinihila. Sumunod ang mga tangke ng militar. Nang makita ito, hiniling ni Taeso kay Jonjong na sumama sa kanya sa Seoul. Bumalik ka na lang kapag payapa na rito. Ngunit tumanggi si Jonjong na umalis at gusto niyang hanapin ang sumakit sa kanyang ina. Kaya sumali siya sa grupo ng mga nagpoprotesta. Wala nang nagawa si Taeso kundi panoorin siya. Sumiklab muli ang isa pang pag-aalsa. Libu-libong tao ang nagtungo sa kalye, sumisigaw at nagpoprotesta laban sa gobyerno. Ipinadala rin ang militar upang harangan sila. Tumayo si Jonjong sa bubong ng taxi, sumisigaw ng mga slogan ng may tapang. Nagbato ng bato ang dalawang panig at nagtapos na may nasugatan sa magkabilang panig. Sa bahay, binigyan ni Jonjong ina si Taeso ng maraming pagkain upang dalhin pa uwi sa Seoul. Samantala si Jonjong ay sumisiksik pa rin sa kaguluhan. Maraming kawal din ang nasugatan. Nagpunta si Taeso upang bumili ng tiket sa tren, ngunit huminto na ang operasyon ng tren. Biglang nagkaroon ng paghahabulan sa pagitan ng mga sundalo at mga nagpoprotesta rito. Kaya kinailangan ni Taeso na humanap ng paraan upang makatakas. Nagtago siya sa isang sulok at nasaksihan ang pag-atake ng mga sundalo sa mga inosenteng tao. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang malakas na sigaw at pag-iyak. Labis na nalungkot si Taeso. Tumakbo siya patungo sa gate kung saan nasugatan ang isang binata. Ngunit dahil sa maraming sundalo sa paligid, hindi niya alam kung saan maaaring humingi ng tulong. Si Jonjong naman ay nagtago kasama ang isang babae sa tabi ng kotse, habang dinala ni Taeso ang binata sa ospital. Ngunit puno ng mga sugatan ang ospital. Ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Inilapag na lang ni Taeso ang bata at sumigaw. Sa wakas ay dumating ang doktor, nagtanong ng ilang mabilis na katanungan at umalis, kaya wala nang nagawa si Taeso kundi umupo at maghintay ng walang magawa. Sa oras na ito, nag-aalala si Jonjong ina para sa kanyang anak, kaya tumakbo siya upang hanapin ito. Kasabay nito, tumakbo rin si Jonjong at ang babae papunta sa ospital. Habang nagdodonate ng dugo si Taeso para sa isang pasyente. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang ina at nakababatang kapatid ni Jonjong. May dalang bandila na humihingi ng donasyon ng dugo. Sa oras na iyon, nakita muli ni Taeso ang lahat, kaya magkasama silang umuwi. Gayunpaman, sa daan, nagbago ng isip si Neojo at nagpatuloy na sumama sa grupo ng mga nagpoprotesta. Sino ang mag-aakala na narinig ni Jonjong ang tunog ng eroplano, kaya tumakbo siya upang hanapin ang dalaga. Naghiwa-hiwalay din ang grupo ng mga nagpoprotesta. Tumakbo si Taeso upang habulin si Jonjong. Ngunit pagdating nila, wala na ang dalaga magpakailanman. Pag-uwi, nagsuot ng jacket si Jonjong para lumabas, ngunit pinigilan siya ni Taeso. Ngunit sa huli, nagmatigas siya at umalis. Habang mas maraming operasyon ng paglilinis ang inilunsad ng mga sundalo, mas nagalit ang mga tao. Sunod-sunod ang mga protesta, nagsimula silang magdala ng baril upang labanan ang mga sundalo. Biglang sinalakay ni Vuseo ang bahay ng mga sibilyan. Nahiya siyang makita ang isang bata na nakaupo sa tabi ng kanyang sugatang ina. Hindi na nakayanan, tumakbo si Vuseo upang kumuha ng tela at bendahehan ang sugat ng babae. Ngunit sa sandaling iyon, nag-utos ang commander na umurong. Hindi sumunod si Vuseo sa utos at tumakbo papasok. Agad na itinutok ng commander ang baril at inutusan si Vuseo na umurong. Sa huli, nakontrol ng mga mamamayan ang lungsod ng Mangu. Talo ang mga sundalo kaya kinailangan nilang tumakas palabas ng lungsod. Sa oras na ito, nakaupo sina Jonjong at Taeso sa kotse. Biglang tumakbo ang nakababatang kapatid at humiling na sumama. Pagkaraan ng ilang minuto, tumakbo ang ina at umiyak, hindi pinapayagan si Jonjong na umalis. Ngunit nakita niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Taeso at ipinagkatiwala ang kanyang anak sa kanya. Pagkatapos ay tahimik niyang hinila ang bunso pa uwi. Sa kabilang panig, sinimula ng mga sundalo ang bagong pag-atake. Inutusan nila ang mga sundalo na mag-ambush sa gabi. Samantala, nagsimulang magtipon ang mga tao upang maglunsad ng pag-atake at paalisin ang mga sundalo sa labas ng Mangu suburb. Nagsimula silang magmartsa sa gabi. Sa oras na ito, nanguna si Taeso patungo sa kinaroroonan ng mga sundalo. Nagkaputukan ang dalawang panig sa gabi. Biglang tamaan ng bala si Seoji. Nag-alala si Vuseo at lumapit kay Seoji. Ngunit wala siyang nasambit na anumang salita bago siya tuluyang pumanaw. Sa kabilang banda, nasugatan din si Jonjong. Nasasaktan siyang yakapin si Jonjong habang sumisigaw. Sa maningning na liwanag ng dilim, malabo niyang nakita ang anino ni Taeso. Bigla niyang nakita ang commander na naghahanda ng magpaputok, kaya sumugod siya upang pigilan ito. Sa huli, matagumpay na binuhat ni Taeso si Jonjong pabalik. Ngunit pumanaw din siya sa bisig ni Taeso. Dumating din si Jong at ang nakababatang kapatid.
Tiningnan niya si Taesoo na parang may naunawaan siyang bagay. Kaya lumapit siya sa kabaong ng kanyang anak at mahinang humagulhol. Mula noon, nagsimula na ring makibaka si Taesoo kasama ang mga estudyante. Palagi siyang may dalang baril at nagbabantay sa kalaban. Sa pagkakataong ito, lumapit ang ina ni Jonjong kay Taesoo. Humiling siyang pumunta siya kay Junso upang kumbinsihin itong umuwi. Ngunit nang dalhin niya si Taesoo, nakita niya ang napakababatang mga kabataan na maihawak na baril at handa ng lumaban. Kaya mahina siyang napaiyak at yumuko. Sa totoo lang, ayaw niyang mawala ang natitirang anak niya. Samantala, si Junso ay nagbabantay na maihawak na baril kasama ang kanyang kaibigan. Nag-usap sila tungkol sa kinabukasan kung mabubuhay pa ba sila bukas. Kaya kinuha ni Junso ang kanyang kutsilyo at inukit ang kanyang pangalan sa pader. Samantala, pagod na nakaupo ang ina ni Junso sa tabi ni Taesoo. Narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng putok ng baril mula sa pinagbabantayan ng kanyang anak at nag-alala ang kanyang puso. Si Heejin naman ay nagtatrabaho kasama ang mga tao. Pag-uwi, nakita niyang pinagpuputol ng babae ang lahat ng kanyang damit. Lumapit si Heejin at inagaw ang gunting. Pagkatapos ay sinabi niyang, alam kong si Son Hae ay isang leader ng unyon dahil nakita kita sa Christian Hall. Pero bakit ka namumuhay na parang tanga ngayon? Kinabukasan, nagpaalam si Heejin sa may-ari ng bahay at umalis. Binigyan pa siya ng pera ng ginang. Nakatayo siya sa istasyon at naghihintay ng tren nang makita niya si Son Hae. Bago pa siya makalapit, nakita niya ang mga pulis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Walang magawa si Heejin habang papalapit ang tren. At pagkatapos ay inaresto siya at dinala palayo. Sa kulungan, pinalo nila siya hanggang sa siya ay lumuhod at inutusan siyang ibunyag ang mga pangalan ng mga lumalaban. Sa huli, dahil hindi na niya matiis ang pagpapahirap, ibinunyag niya ang plano ng operasyon ng mga miyembro. Pinapirmahan din nila siya upang kumpirmahin ito. Pagkatapos ay dinala siya upang makita ang isang lalaki at tinanong kung sino siya. Siya ba ang pangkalahatang kalihim ng Mangu Liberation Association na sumusuporta sa North Korea? Sa labas, pumunta ang kuya ni Heejin upang humingi ng tulong kay Eun Gi-gyang na iligtas ang kanyang kapatid. Nang dumating sila upang sunduin si Heejin, nawala na siya ng malay sa bisig ni Sweetie. Agad siyang dinala ng dalawa sa kotse at umalis. Samantala, kararating lang ni Taesoo sa nightclub. Nagulat siyang makita si Jinwoo na bumaba mula sa sasakyan ni Eun Gi-gyang. Sa loob, inutusan ng amo si Taesoo na dalhin si Jinwoo palabas dahil sa pagtataksil. Sa oras na iyon, nag-leave si Woo-seo kaya sumakay siya sa tren papuntang Seoul. Pagdating, nagpalit siya ng damit at pumunta sa nightclub para makita si Taesoo. Masaya silang uminom ng alak ng magkasama. Pagkatapos ay nagpunta sila sa tabi ng ilog para magpalamig. Sinabi ni Taesoo na kagagaling lang niya sa Mangu. Ngunit parang nakaranas lang siya ng isang kakilakilabot na panaginip. Samantala, nakaupo si Heejin sa kanyang silid, nakayuko at nalulumbay. Sa kabila ng walang tigil na pagpapayo ng kanyang kuya. Sa labas, pinayuhan ng doktor ang chairman na dalhin si Heejin sa ospital. Ngunit hindi siya pumayag dahil sa takot na malaman ng media ang paglahok ni Heejin sa protesta. Si Soono lang ang patagong nagbabantay kay Heejin sa labas ng pinto. Kinaumagahan, pumasok siya sa silid at nakita niyang hindi pa nagagalaw ang pagkain. Samantala, sumalakay ang mga pulis sa nightclub upang mang-aresto. Nabalitaan ito ni Taesoo kaya sumakay siya sa motorsiklo para tingnan. Agad siyang tumawag sa amo para ipaalam ang balita. Habang nagpapamasahe si Jinwoo, dumating si Taesoo at nagtanong kung bakit nangyari ito. Nagkunwari siyang umiiyak at sinabing wala siyang alam. Sa mansyon, kinuha ni Soono ang pahayagan at dinala ito sa loob. Inilagay sa mesa para kay Heejin. Lumabas siya sa duyan at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay dinalhan niya ito ng pagkain. Ngunit nakita niyang nakaupo lang si Heejin sa isang sulok. Nagalit si Soono at inutusan siyang lumabas. Dahil hindi iyon ang lugar niya. Nang makita niyang hindi nagre-react si Heejin, hinila ni Soono papunta sa upuan at binuksan ang lahat ng pinto ng silid. Hinila rin niya ito sa bintana, ngunit nagulat si Heejin at sinampal siya. Nang kumalma, niyakap niya si Soono at humagulgol. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik si Heejin sa paaralan. Ngunit iniiwasan siya ng lahat ng nakakakita sa kanya. Dahil itinuturing siyang espiya na naging dahilan ng pagkakakulong ng kanyang senior habang buhay. Malungkot si Heejin na pumunta sa nightclub para uminom ng alak. Kahit nagsara na ang bar, ayaw pa rin niyang umalis. Lumapit ang manager at inutusan siyang magbayad at umuwi. Ngunit lasing na si Heejin at ayaw niyang pumayag, kaya kailangang pigilan siya ng waiter. Sa oras na ito, lumabas si Taesoo at nakita si Heejin. Natukoy niya na siya ang kaibigan ni Woo-seo, kaya sinundan niya. Tinanong niya kung bakit hindi pa siya umuwi, at naghalungkat sa kanyang bag upang hanapin ang address. Noong panahong iyon, ang tauhan ni Chairman John ay dumating sa nightclub upang hanapin si Heejin, ngunit wala na siya doon. Paglabas ni Jinwoo, sinampal siya. Si Taesoo naman ay sumama sa dalaga upang umupa ng silid sa hotel. Ngunit sobrang lasing siya kaya natumba siya sa lugar. Kaya kailangang dalhin siya ni Taesoo sa kanyang silid. Pagkatapos, tumawag siya sa nightclub at sinabi ni Jinwoo na anak siya ni Chairman John. Kinaumagahan, nagising si Heejin at bumalik si Taesoo na may dalang gamot. At sinabing hinanap siya ng tauhan ng kanyang ama sa nightclub kagabi. Narinig ito ni Heejin kaya humingi siya ng paumanhin kay Taesoo at umalis. Naglalakad siya sa kalye ng magmaneho si Taesoo at inalok siyang sumakay. Dinala niya ito para mag-almusal at pumunta sa football field kasama ang mga bata para maglaro ng soccer. Pagkatapos ay masaya silang naglaro at nagwisik ng tubig para magpalamig. Pagkatapos, dinala niya ito sa tabi ng ilog para magpalamig. Nagtanong si Heejin, hindi ka ba natatakot na kasama ako? Bigla siyang hinalikan ni Heejin.
Pagsapit ng gabi, inihatid niya ito pabalik sa nightclub. Ngunit nang pumasok sila, ipinaaresto ni Suuno sina Taeso at ang dalaga. Pinalo ni Suuno si Taeso ng matindi gamit ang isang tungkod. Sa nakita niyang ito, hindi na nakayanan ni Heejin kaya lumuhod siya at nagmakaawa kay Suuno na huwag gawin iyon. Tiningnan niya ang naghihirap na si Heejin at hindi niya magawang saktan ito. Dahil dito, sumugod si Taeso at pinabagsak siya. Hindi nagtagal, dinala ang lahat para harapin ang chairman. Nagmakaawa siya sa kanyang ama na payagan siyang magpakasal kay Taeso. Ngunit wala siyang anumang reaksyon. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman ni Heejin na pupunta sa Europe ang kanyang kuya. Pinayuhan din niya itong huwag nang magrebelde at palitan siya sa pagiging kasama ng kanilang ama. At ibinunyag na mapapahamak si Taeso dahil baka hindi pa niya lubos na naiintindihan ang tungkol sa kanilang ama. Kasabay nito, sinabi niya kay Assistant Kim na sapat na ang pagpapalabas kay Heejin. Kinabukasan, pumunta si Taeso sa paaralan upang sunduin si Heejin. Sinabi niya na nakahanap siya ng isang silid. Kaya pumunta silang dalawa sa silid, naglinis at nag-ayos ng lahat ng bagay. Pagkatapos ay magkasama silang umupo at nanood ng tren na dumadaan. Sa oras na ito, isinuot ni Taeso ang singsing ng kanyang ina sa kamay ng dalaga at sinabing, magpakasal tayo. Pagkatapos ng kanilang date, bumalik si Heejin sa silid nang dumating ang tauhan ng chairman. Kumuha sila ng gas, ibinuhos ito sa buong silid, sinunog at dinala ang dalaga sa kotse pauwi. Ngunit nakataka siya at mabilis na sumakay sa taxi. Samantala, nasa nightclub si Taeso nang dumating ang mga pulis, kinapapan siya at inaresto. Nang dumating si Heejin sa nightclub para hanapin siya, pinaalis siya. Kaya napagod siya, yumuko at umiyak. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Suno at inuwi siya. Dinala si Taeso sa presinto ng pulisya. Ibinigay nila sa kanya ang papel at inutusan siyang ilagay ang kanyang finger. Nag-react si Taeso kaya pinalo siya at pinilit na ilagay ang marka. Sa labas, lumapit si Jin Lee upang humingi ng tulong kay Eun Gi ngunit tinanggihan siya. Samantala, ini-interview si Taeso ng mga opisyal. Pagkatapos kunan ng larawan ang bilanggo, ikinulong nila siya. Mula noon, nagsimulang magtiis si Taeso ng isang buhay na tila impyerno sa lupa. Sa sandaling may nakita silang hindi nila gusto, tinatawag nila ito para bugbugin. Hindi na nakayanan ni Taeso ang nasaksihan kaya nakipag-away siya sa kanila. Kaya ikinulong silang dalawa sa isang silid na puno ng sugat. Hindi nagtagal, kinuha nila ang mga bilanggo para ahitin ang kanilang ulo. Sa oras na iyon, pumunta si Heejin para makita si Wuseo. Nagmakaawa siya na iligtas si Taeso, kung hindi, mamamatay siya. Narinig ko na ginawa ito ng iyong ama dahil ayaw niyang makita mo si Taeso. Lahat ito ay para sa iyo. Sa harap ng iyong ama, humiling ka na magpakasal kay Taeso kaya nangyari ito. Samantala, nagsasanay pa rin si Taeso kasama ang mga bilanggo. Napakahigpit ng proseso ng pagsasanay. Kung sino ang hindi makatiis ay babatukan. Maging sa pagkain, kailangan nilang kumain ng mabilisan. Nang malaman ito, pumunta si Wuseo sa kanyang kaibigan at humiling na hanapin ang isang taong nagngangalang Taeso. Ngunit nalaman niya na ang mga bilanggo ay sumasailalim sa 6 na buwang pagsasanay sa oras na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsasanay, napakahirap para sa sinuman na makatayo sa dalawang paa. Sa loob ng kulungan, nagsasanay pa rin si Taeso kasama ang lahat. Ngunit patuloy siyang binubugbog nila hanggang sa halos mamatay. Isang araw, dinala si Taeso upang makita si Wuseo. Naawa si Wuseo nang makita ang kanyang kaibigan kaya niyakap niya ito. Pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang kaibigan na kumakain habang nalulungkot. Narinig ko kay Heejin na nandito ka. Labis siyang nag-aalala sa iyo. Sinabi ni Taeso na ang buhay sa loob ay hindi naiiba sa isang aso. Ang isang araw ay parang isang siglo. Nang marinig ito, nangako si Wuseo na tutulungan si Taeso na makalabas. Samantala, nakita ni Heejin ang kanyang ama at humiling na humiram ng 3 milyong won. Gusto kong malaman kung para saan mo kailangan ang pera at paano mo ito ibabalik. Sinabi niya na magsisikap siyang magtrabaho. Pagkatapos ay nakita niya si Wuseo, ngunit wala siyang sinabi at umalis. Sa loob, nagsasanay pa rin si Taeso. Sa sandaling makakita sila ng sinumang nanghihina, babatukan nila ito. Wala nang magawa si Taeso kundi tumingin ng walang magawa at hindi makialam. Ngayong gabi, malakas ang ulan at may isang taong hindi nakayanan at namatay. Kinaumagahan, isang matandang miyembro ang dinala sa grupo. Nais ni Taeso na alagaan ang matandang miyembro, ngunit inutusan siya ni Jongji na huwag makialam. Manahimik ka at mabuhay dahil may pagkakataon ka pa. Kinaumagahan, lumabas ang buong grupo para magtrabaho. Pinilit nilang lumuhod ang matandang miyembro at gumapang na parang hayop. Nang tumutol si Jongjai, binugbog siya ng husto. Hindi na nakayanan ni Taeso ang nakita niya. Kaya sumugod siya at nakipag-away sa kanila. Gayunpaman, tinutukan siya ng baril ng sundalo. Binugbog nila si Taeso hanggang sa nawalan siya ng malay bago siya kinalagkad papasok. Samantala, nalaman ni Wuseo na malubhang may sakit ang kanyang ama kaya umuwi siya. Nakita ng kanyang ama na pinagsabihan lang ng anak niya na hulihin ang manok at lutuin para sa kanya. Agad namang niluto ng kanyang ina ang manok para kay Wuseo. Pagkatapos ng ilang araw sa bahay, sinabi ni Wuseo sa kanyang ama na ayaw niyang maging taga-usig o hukom. Kaya humingi siya ng pangunawa mula sa kanyang ama. Nagalit ang kanyang ama, sinaktan ang kanyang anak at umiyak sa sakit. Sa labas, nagpakita rin ng galit si Jongseo sa kanyang kuya. Sinubukan ni Buseok na ipaliwanag sa kapatid niya. Dahil sa militar, nang sundin niya ang utos, marami siyang nagawang mali. Kahit na sinaktan pa niya ang isang inosenteng tao. Iyon ang bagay na ikinahihiya niya, kaya naisip niyang hindi siya karapat-dapat maging isang hukom. Nang gabing iyon, sinabi ng kanyang ama ang huli niyang habilin kay Buseok bago siya nakatulog. Nang magising siya ng hating gabi, nalaman niyang pumanaw na pala ang kanyang ama. Balik tayo kay Taeso, napakahirap ng buhay sa kulungan.
Patuloy siyang pinagagawa ng sapilitang paggawa. Sinubukan ni Hee-jin na bisitahin siya sa kulungan, ngunit hindi siya pinayagan. Kaya sinubukan niyang dumaan sa ipinagbabawal na lugar, umaasang makita si Tae-soo. Ngunit pinigilan siya ng gwardiya dahil hindi ito lugar na maaaring puntahan. Kaya, si Hee-jin ay nanatiling nakatayo roon ng mag-isa hanggang gabi. Napaiyak siya habang tinitingnan ang singsing sa kanyang daliri. Pag-uwi, inutusan siya ng kanyang ama na magtrabaho para mabayaran ang utang niya. Sinabi ni Hee-jin na magsisimula siyang magtrabaho sa kasino bukas. Humingi lang siya ng tulong sa kanyang ama na palayain si Tae-soo at nangako siyang hindi na niya ito muling kailanman kikitain. Kaya nagkasundo ang mag-ama na magsisimula siyang magtrabaho kapag nakita niyang lumabas na si Tae-soo. Ngunit hindi nila inaasahan na ng gabing iyon, naghanap ng paraan si Tae-soo at ang ilang kaibigan na tumakas mula sa kulungan. Dumaan silang tatlo sa barbed wire fence. Sa kasamaang palad, nakita sila ng mga gwardiya kaya nagpatunog sila ng alarma. Sa sandaling iyon, may isang tao pa ring hindi nakakatakas. Naghanap ang mga sundalo sa lahat ng dako nang tumakbo silang dalawa sa isang bangin. Kinuha ni Tae-soo ang lubid na inihanda niya, ibinaba ito, at sabay silang nagsumikap na bumaba sa matarik na bangin. Nakaakyat silang dalawa sa isang tren, ngunit malubhang nasugatan ang paa ng Big Boss. Alam niyang hindi na siya magtatagal, ngunit ayaw niyang maging pabigat kay Tae-soo. Kaya kinausap niya si Tae-soo tungkol sa kanyang pamilya. Nang magising si Tae-soo, wala na roon ang Big Boss. Ngayon si Tae-soo na lang ang natira, palihim siyang nagtungo sa bahay ng isang tao at nagnakaw ng damit. Habang tumatakbo siya, nakita niya ang maraming gwardiya sa paligid, kaya bumalik siya. Gayunpaman, may isang sasakyang militar ang dumating. Nang makita siya, inutusan nila ang mga sundalo na habulin siya. Sinubukan ni Tae-soo ang kanyang makakaya para tumakas, ngunit sa huli ay napalibutan pa rin siya ng mga sundalo. Pagkatapos dalhin siya sa isang silid, mukhang wala ng lakas si Tae-soo para maglakad. Lumipas ang panahon, nakalabas na rin si Woo Seok sa militar. Lumipat siya at ang kanyang nakababatang kapatid sa Seoul at umupa ng isang silid. Sa panahong iyon, nakalabas na rin si Tae-soo sa kulungan at bumalik sa dating lugar. Marami nang nagbago ngayon. Ang dating bar ay naging kasino na. Si Junwoo ay naging direktor na rin doon. Nang makita niyang bumalik si Tae-soo, naging napakalamig niya. Sinabi niyang hindi na tulad ng dati ang lahat. Ang mga bagay na dating sinusolusyonan sa pamamagitan ng suntukan ay wala na ngayon. Pagkatapos ay binigyan niya si Tae-soo ng pera at pinayuhan siyang bumalik sa probinsya at mamuhay doon. Akala ni Tae-soo magkaibigan sila ni Junwoo kaya bumalik siya rito para hanapin siya. Ngunit ngayon, naunawaan niya na nagkamali siya kaya umalis siya nang hindi man lang kinuha ang anumang awa ni Junwoo. Tahimik siyang tumayo sa tapat ng bahay ni Hee-jin sa pag-asang makita muli siya. Gayunpaman, nang bumalik ang sasakyan ni Hee-jin, hindi niya pa rin ito maaaring makita dahil nangako siya sa kanyang ama. Ngunit nang makapasok siya sa kanyang silid, hindi niya natiis at tumakbo palabas para makita siya. Ngunit para lang humingi ng tawad at paalalahanan siyang huwag nang pumunta rito muli dahil hindi na sila maaaring magkita. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing at ibinalik kay Tae-soo. Nang makita si Hee-jin na umiiyak, dahan-dahang pinunasan ni Tae-soo ang luha sa pisngi nito at dahan-dahang naglagay ng halik sa noo nito. Hindi napigilan ni Hee-jin ang sarili at yumakap sa kanya. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa tren at nagtungo sa dagat. Dito, hiniling ni Tae-soo kay Hee-jin na magtiwala sa kanya. Tiyak na isang araw, hindi na siya papaalisin ng kanyang ama tulad ng dati. Basta magtiwala siya at tanggapin na manatili sa tabi niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing at ibinalik kay Hee-jin. Nang gabing iyon, nagkasama silang dalawa sa isang maliit na silid. Pagsapit ng umaga, paggising ni Tae-soo, wala na si Hee-jin. Ngunit nag-iwan lang siya ng singsing at isang liham. Nag-umpisa ng magtrabaho si Hee-jin sa kasino. Ngunit tanging si Junwoo lang ang nakakaalam ng kanyang pagkatao at ang lahat ay lihim. Samantala, hinanap ni Tae-soo ang kanyang mga dating tauhan. Pagkatapos ay nagtungo siya upang magsindi ng insenso para sa Big Boss, ang kaibigang bilanggo na kasama niyang tumakas. Paglabas niya, nakita niya ang mga dating tauhan na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nais nilang si Tae-soo na ang maging pinuno nila, kapalit ng pumanaw na Big Boss, simula ngayon. Samantala, si Woo Seok ay bumalik na sa pag-aaral. Kapag umuwi siya sa kanyang silid, ang anak na babae ng may-ari ng boarding house ang nag-aasikaso ng kanyang Isang araw, tumakbo siyang masaya para ibalita na pumasa siya sa pagsusulit. Gayunpaman, nakita niya na tila kalmado lang si Woo Seok dahil alam na niya. Humingi ng permiso si Woo Seok na makitawag sa telepono. Pagpasok niya, tumunog ang telepono kaya sinagot niya ito. Nang ibigay niya kay Woo Seok, nagulat siya nang malaman niyang si Tae-soo ang tumawag. Agad namang nagtungo si Woo Seok para makipagkita kay Tae-soo. Dito, binati niya si Woo Seok sa pagkapasa sa pagsusulit. At ang hapunan ngayong araw na ito ang huli nating pagkikita dahil wala na akong ibang pagpipilian. Samantala, si Hee-jin at ang kanyang ama ay tumatanggap din ng bisita doon. Sa labas, nakita ni Suino si Tae-soo na lumabas kasama ang kanyang kaibigan. Nag-alala siya dahil natatakot siyang makita ng yaong lady ang kanyang dating kasintahan sa lugar na iyon. Ngunit nang sumakay si Tae-soo sa elevator kasama si Woo Seok, si Hee-jin ay nakatayo naman sa kabilang elevator. Ngunit hindi sila nagkita.
Nakipagkita si Taeso kay Chairman Jiang para humingi ng trabaho sa ilalim niya at maghanap ng pagkakataong makapaghiganti kay Chairman John. Agad siyang bumalik at inutusan ang kanyang mga tauhan na linisin ang lahat ng pabrika at mangibabaw doon. Samantala, si Heejin ay nagtatrabaho bilang dealer sa kasino ng kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita siya sa kanyang ama at ibinalik ang hiniram niyang pera. Samantala, galit pa rin si Taeso dahil sa paghamak ni Junwoo sa kanya noong kalalabas lang niya ng kulungan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na harangin ang sasakyan nito. At dinala siya sa isang restoran para makipagkita kay Taeso. Dito, inutusan niya si Junwoo na ibigay ang mga dokumentong may kaugnayan kay Chairman John kung ayaw niyang masaktan. Dahil alam niyang nakamit ni Junwoo ang posisyon niya ngayon dahil sa suporta ni Chairman John sa likod. Pagkatapos, dinala ni Chairman Jiang si Taeso upang makilala ang isang tao na si Chairman Park. Iniharap niya sa kanya ang isang regalo, ang file tungkol sa proyekto ng Mount Jiri ni Chairman John. Kaya hindi niya matanggihan at tinanggap na si Taeso ang hahalili sa kanya sa pagbili ng lupa sa Mount Jiri. Nang panahong iyon, si Woo-seok ay naging isang taga-usig. Sa bahay, may dumating sa boarding house at nagtanong kay Woo-seok, ngunit hindi niya ito naabutan. Gusto ng babae na makita ang silid na tinutuluyan ni Woo-seok. Kaya nagalit si Shinjo at nagtanong kung sino siya, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Kaya binuksan niya ang pinto at inanyayahan ang babae na umalis sa bahay. Nang gabing iyon lang umuwi si Woo-seok mula sa trabaho. Nagtanong siya kung may natirang kanin dahil gutom na gutom siya. Pagkaraan ng ilang minuto, dinalhan niya ito ng isang mesa ng pagkain. Nagtanong siya kung ikakasal na ba siya dahil may babaeng naghahanap sa kanya kanina. At pinayuhan niya itong magpakasal sa isang dalagang babae mula sa isang mayamang pamilya. Dahil bilang isang taga-usig, madaling matukso sa maraming bagay. Kung marami siyang pera, hindi siya magpapadala dito. Ngunit iba ang iniisip ni Woo-seok. Samantala, si Chairman John ay may ambisyon na bilhin ang lupain sa Mount Jiri upang magtayo ng pinakamalaking kasino sa mundo. Biglang pumasok ang empleyado at nagulat na nilagdaan na ni Chairman Park ng Gaemon Casino Hotel ang kasunduan para bilhin ang lupain sa Mount Jiri. Agad siyang nagtungo upang makipagkita sa mambabatas para magtanong. Ngunit hindi ito sumagot at umalis, hinayaan si Taeso na pumasok. Nagpakilala siya na siya ang tumulong kay Chairman Park na mabili ang Mount Jiri. Kinabukasan, nagdaos ng party si Chairman Park sa kasino at dumalo si Heejin bilang kinatawan ng kanyang ama. Hindi sinasadya, nakita niya si Taeso kaya umalis siya at nagpunta sa pool. Hindi niya inaasahan na pagbalik niya, nakita niya itong lumabas. Dahan-dahang hinawakan ni Taeso ang pisngi ni Heejin at biglang lumitaw si Suino. Kaya agad umalis si Taeso. Si Heejin ay yumuko lang sa balikat ni Suino at umiyak. Kinabukasan, pumunta si Chairman Park sa Mount Jiri upang mag-inspeksyon. Sa daan pa uwi, may kotse na sumusunod sa likuran. Sa tapat naman ay may isa pang kotse na paparating na nagdulot upang ang kotse ni Chairman Park ay dumiretso pababa sa bangin. Pagkaraan ng 2 araw, may nagpunta kay Woo-seok at nagtanong kung narinig ba niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chairman Park sa aksidente. At pagkatapos, binili ni Chairman John ang Gaemon Casino Hotel. Kaya nagdududa siya na pinatay si Chairman Park. Kahit na ito ay itinuturing na simpleng aksidente sa sasakyan. Kaya kung mag-imbestiga siya, matutuklasan niya ang katotohanan. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya sa kotse kung saan naghihintay si Taeso. Bagamat magkaibigan silang dalawa noon, ngayon ay may iba na silang landas, kaya hindi na sila maaaring magkita muli. Samantala, pagkatapos matanggap ang balita, bumalik si Woo-seok sa pinangyarihan ng aksidente. Pagkatapos magsiyasat, bumalik si Woo-seok upang tanungin ang driver. Matigas niyang iginiit na wala siyang kasalanan. Gayunpaman, nagduda si Woo-seok sa sinabi nito. Ngunit dahil walang ebidensya sa kasalukuyan, pinakawalan si Segu. Kasabay nito, dumating si Assistant Kim sa opisina at hinarap si Junwoo. Inutusan niya itong magtungo muna sa ibang bansa. Dahil hindi inuutusan ni Chairman Son ang kanyang mga tauhan na gumawa ng masasamang bagay. Bakit siya kumilos nang walang pahintulot ng Chairman? Agad namang pumunta si Junwoo para makipagkita sa Chairman. Nangako siya sa Chairman na lilinisin niya ang lahat upang walang mahanap na bakas ang pulisya. Ngunit mapatatahimik mo ba si Taeso? Pagkatapos ay nagtanong siya kung sino ang taga-usig na nag-imbestiga sa kasong ito at nalaman niyang si Kang Woo-seok ito. Sa opisina, humingi ng pakikipagkita ang reporter kay Woo-seok. Nagtanong siya tungkol sa investigasyon sa kaso ni Chairman Park, ngunit binuksan ni Woo-seok ang pinto at inanyayahan siyang lumabas. Gayunpaman, binigyan niya ito ng isang napakahalagang impormasyon na ang driver na si Kang Segu ay nagtatrabaho para sa executive director na si John Woo sa ilalim ni Chairman Son. Kaya nagsimula siyang suriin ang kompetisyon sa pagitan ni Chairman Park at Chairman Son. Kasama na rin ang mga executive sa ilalim ng dalawang chairman na ito. Kabilang dito ang isang taong nagngangalang Taeso. Pagkaraan ng ilang minuto, nakatanggap siya ng file na nag-uulat na may isang phantom company ang palihim na naglipat ng pera kay Kang Segu. At hindi rin iyon ang tunay niyang pangalan. Agad na inaresto ng pulisya si Segu at agad na nag-ulat ang assistant kay Junwoo. Ngunit napakakalmado niya na tila alam na niya ito. Samantala, pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Woo-seok na makipagkita kay Taeso. Pinayuhan niya si Taeso na itigil na ang ginagawa niyang trabaho, magpakasal kay Heejin at mamuhay ng normal tulad ng iba. Ngunit hindi maaaring iwanan ni Taeso ang mga tauhan na naging tapat sa kanya sa loob ng maraming taon. Tinitingnan niya na iyon ay nakatalina sa kanyang kapalaran. Kaya hiniling niya kay Woo-seok na huminto na. Pagkalabas niya, may grupo ng mga tao ang sumugod. Hinarap niya sila ngunit pilit silang pinigilan ni Woo-seok.
Nagpakilala siya na siya si Prosecutor Kang mula sa Seoul. Kung gusto nilang manakit, sa akin sila tumama. Tinutukan nila siya ng ilaw upang makita ang kanyang mukha bago sila pumayag na umalis. Walang magawa si Woo Seok habang tinitingnan si Tae-soo at sinabing baka isang araw ay kailangan ko mismong arestuhin ka. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Woo Seok ang pagtatanong sa driver na si Kang. Tinanong niya kung bakit siya nagsinungaling gayong binayaran naman siya para sa trabahong ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Inamin niyang si Chairman Son iyon. Kahit na nakuha na ang testimonya ng saksi, hindi pa rin nagpasya si Woo Seok na ipatawag si Chairman Son. Kaya dinala niya ang file upang iulat sa kanyang superior. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang payagan siyang imbestigahan ang money laundering scheme nila. Nang gabing iyon, nagtungo ang reporter upang makipagkita kay Woo Seok at sinabi sa kanya ang tungkol sa malaking halaga ng ari-arian na naimbestigahan niya. Gayunpaman, hindi nakatuon si Woo Seok at nakatingin lang siya sa silid sa tapat dahil natatakot siya na baka mali ang isipin ni Shinjo nang makita ang reporter na bumisita sa bahay. Samantala, padabog na hiwa ng prutas si Shinjo at dinala ito para kainin ng dalawa. Pagkatapos, umupo pa siya at pilit na naglinis ng sahig para lang mawala ang inis. Nakita ng reporter ang ginawa niya at napagtanto na hindi normal ang relasyon nilang dalawa, kaya nagtanong siya. Ngunit sinubukan niyang iwasan ang usapan at magpalit ng paksa. Kasabay nito, nagdaos ng press conference ang chief tungkol sa investigasyon sa pagkamatay ni Chairman Park. Mabilis na naiulat ang balitang ito sa pahayagan. Lubos na natuwa si Junwoo nang mabasa ito, dahil ito ang planong binalangkas niya para makapaghiganti kay Chairman Son. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kidnapin ang anak na babae ng chairman. Agad na pumunta ang kanyang mga tauhan sa kasino at nagkunwari na sinabi kay Hee-jin na gusto siyang makita ng chairman. Ngunit napagtanto niya na hindi sila nagtatrabaho para sa kanyang ama, kaya tumanggi siyang sumama. Gayunpaman, pilit pa rin siyang kinuha nila at kinalagkad papunta sa kotse. Nakita ni Suino ang nangyari sa labas, kaya sumunod siya sa kotse at hinabol sila. Paulit-ulit niya itong binangga at sinikap na idikit ang kotse niya sa sasakyan nila, hanggang sa hindi na kinaya ng kotse nila at napilitang huminto. Kumuha ng patpat si Suino at sumugod para salakayin sila. Sinamantala ni Hee-jin ang pagkakataon at dali-daling tumakbo patungo sa kotse ni Suino. Ngunit dahil nag-iisa lang siya, lubos siyang nasugatan. Pinatakbo ni Hee-jin ang sasakyan at pinatalon si Suino papasok. Bagamat nakatakas sila, sugatan si Suino sa buong katawan na nagdulot ng pagluha kay Hee-jin. Sa oras na ito, malawak ding ipinalabas sa telebisyon na ang pagkamatay ni Chairman Park ay sinadya ni Chairman John. Nakita ni Hee-jin ang balita at napagtanto niyang si Woo Seok ang prosecutor na nag-iimbestiga sa kaso, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay nito at magtanong. Dahil wala pa si Woo Seok sa oras na iyon, naghintay siya. Pag-uwi niya, narinig niyang may bisita sa bahay. Pumasok si Woo Seok at nakita si Hee-jin. Nagtanong siya kung pinapunta ba siya ni Chairman John. Nagpunta ako dahil nakita kita sa balita, hindi pa ako nakakakita sa papa. Dahil naniniwala akong hindi kayang gawin ng papa ang ganyang bagay. Ngunit ang lahat ng naimbestigahan ay naiulat na sa pahayagan, kaya wala na siyang maidaragdag pa. Gayunpaman, naniniwala siya na mayroong taong nasa likod na sadyang naninira sa kanyang ama. Kaya hiniling niyang mag-imbestiga pa siya ng kontrata o anumang bagay na magpapatunay na ang kanyang ama ang nag-utos. Hindi maaaring husgahan ng ganoon batay lang sa testimonya ng isang tao. Nagpasalamat si Woo Seok kay Hee-jin sa pagpapaalala at nangako siyang susuriin niya itong muli. Pagkatapos marinig iyon, umalis na lang siyang bigo. Sa oras na iyon, sumugod ang mga tauhan ni Tae-soo sa apartment para hanapin si Junwoo. Ngunit umakyat siya sa bintana at tumakas, hindi inaasahan na pagtakbo niya sa rooftop. Nakita niya si Tae-soo na naghihintay. Tinanong niya si Tae-soo kung bakit siya ginaganyan. Nagalit siya at binalaan itong mamatay siya kung magtatangka siyang saktan muli si Hee-jin. Kahit nagumuho si Chairman John dahil sa mga balitang laban sa kanya, pumunta pa rin siya sa kasino kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak para hanapin siya. Gayunpaman, gumamit si Hee-jin ng matitinding salita para sa kanyang ama. Gayunpaman, humingi pa rin siya ng tulong sa kanyang anak para sa isang bagay. Agad niyang ipinakilala si Hee-jin sa mga shareholder bilang kanyang papalit. Pag-uwi, binigyan niya si Hee-jin ng hourglass. Ito ang regalo na binili ng iyong ina noong nagbiyahe siya sa ibang bansa. Pagkatapos ay marami siyang ipinayo sa kanyang anak na hindi niya nagawa noon. Dahil kakaiba, pinayuhan ni Hee-jin ang kanyang ama na itapon na ang lahat at tumira sa Amerika kasama ang kanyang kapatid. O kaya magtungo sa ibang lugar, sasama ako sa iyo. Dahil hindi ko kailangan ng pera, ang kailangan ko lang ay ikaw. Ngunit para sa kanya, ang pera ay napakahalaga. Dahil iyon lang ang mayroon si Hee-jin. Hindi napapayuhan ni Hee-jin ang kanyang ama, kaya siya ay umalis na bigo. Sa tanggapan ng taga-usig, nagtatrabaho ng husto ang lahat sa pagkalap ng mga file. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang departamento ng investigasyon sa kasino at kinuha ang lahat ng naugnay na file, kasama na si Woo Seok. Nang makita si Hee-jin doon, lumampas siya sa kanya nang hindi nagsasalita. Kasabay nito, inilagay ni Chairman John ang mga file sa isang lihim na vault sa bangko. Samantala, dumating ang korte sa bahay na may search warrant. Hinalughog nila ang lahat para mag-imbestiga. Pagdating ni Assistant Kim, wala si Chairman kundi si Hee-jin lang ang nandoon. Sa pagtingin sa gulo sa harap niya, naintindihan niya kung ano ang nangyari. Nagsumamo si Hee-jin na sabihin niya sa kanya ang lahat. Ang aksidente ba ni Chairman John ay inutos ng kanyang ama? Ngunit sinabi niya na hindi gagawin iyon ni Chairman John. Gayunpaman, nang isara na ang kaso ng aksidente ni Chairman John, isang lalaking nagngangalang Tae-soo ang nagdemanda kay Chairman John. At marahil siya ang nasa likod ng pangyayaring ito.
dahil siya ay kaibigan ni Prosecutor Kang. Sa oras na ito, nagpa siya si Chairman John na magbukas ng press conference. Ngunit nang pumasok siya, walang lumabas na reporter. Kalmadong lumapit si Chairman John sa mesa at umupo. Nakita niyang lahat ay handa na ngunit walang tao. Dahil dito, hindi niya nakayanan ang shock kaya siya ay bumagsak. Narinig ni Hee-jin ang balita at tumakbo sa ospital para tanungin kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Ngunit walang sagot ang lahat. Sa loob, ginawa ng doktor ang lahat ngunit wala na si Chairman John magpakailanman. Hindi matanggap ni Hee-jin kaya tumakbo siya sa loob at tinawag ang kanyang ama. Ngunit hindi na niya mabuksan ang kanyang mga mata para tingnan siya kahit isang beses pa. Nawala sa sarili si Hee-jin kaya kinailangan siyang yakapin ni Suino ng mahigpit. Nang kumalma siya, lumapit siya sa kanyang ama at tiningnan ng mabuti ang kanyang mukha sa huling pagkakataon. Sa araw ng libing, maraming tao ang dumalo upang samahan siya. Dumating din si Tae-soo, ngunit hindi siya makapagbigay ng anumang salita ng ginhawa. Mula nang mawala si Chairman Son, ang investigasyon ay ipinasa sa ibang taga-usig. Hindi tinanggap ni Guseo iyon kaya hiniling niya sa pinuno ang isang paliwanag. Sinabi niya na ang kaso ay ililipat sa espesyal na departamento at dapat siyang bumalik sa kanyang orihinal na tungkulin. Dahil si Tae-soo ay kasangkot sa kaso at siya ay kaibigan niya. Hindi nakapagsalita si Useo kaya siya ay umalis na bigo. Pumunta siya sa kulungan upang bisitahin ang driver na si Kang bilang isang kakilala dahil hindi na ako kasali sa kaso ni Chairman John. Ngunit gusto ko lang malaman ang isang bagay, inutusan ba ni Chairman Son ang bagay na iyon? Gayunpaman, mahigpit na tumangging sumagot si Driver Kang. Nalungkot, uminom si Useo kasama ang kanyang kasamahan. Pagkaraan, dumating din si Reporter Shin upang makipag-inuman sa kanila. Biglang may tawag si Useo kaya pumunta siya upang sagutin. Agad siyang nagpunta sa ospital upang makilala si Shindo. Humagulgol siya at humihikbi habang nakasandal ang ulo sa dibdib niya. Tiningnan sila ni Reporter Shin mula sa malayo. Napagtanto na may damdamin si Useo para sa babaeng ito kaya tahimik siyang umalis. Nang wala na ang kanyang ama, si Hee-jin ang nagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Lumapit ang kanyang kuya upang humingi ng paumanhin sa kanyang kapatid na babae dahil hindi niya ito natulungan sa mahirap na panahong ito. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis patungong Amerika. Si Hee-jin na lang ang natira sa bahay. Sinimulan din niyang pamahalaan ang negosyo ng kanyang ama mula sa CAD Kim Lee Kim Market. Ang oras ay lumipas ng tahimik. Si Suino ay tahimik ding nag-alaga sa kanya. Nakita niyang labis siyang nagtatrabaho ng walang pahinga, kaya nagdala siya ng gatas at tahimik na umalis. Ninisyan lang ni Hee-jin ang kanyang anino. Nang makita siyang natutulog sa sofa, dahan-dahan siyang lumapit at kinumutan siya. Ang pagmamahal niya para sa kanya ay tahimik lang na ganoon. Hindi nagtagal at dumating ang araw ng pulong ng mga shareholder. Lumabas si Hee-jin bilang chairwoman. Gayunpaman, lahat ng shareholders ay hindi sumang-ayon. Naniniwala silang masyado siyang bata para hawakan ang trabahong ito. Ngunit sinabi niya na hindi iyon mahalaga. Samantala, nalaman ni Tae-soo na ang dahilan kung bakit siya pinalaya noon sa kulungan ay dahil kay Hee-jin. Nangako siya sa kanyang ama na hindi na niya ito kailanman makikita pa. Kaya, habang nagaganap ang isang tensyonadong pulong, pumasok si Tae-soo bilang shareholder. Ipinakilala nila si Tae-soo kay Hee-jin at hiniling nila sa kanya na ibigay ang otoridad kay Tae-soo. Pagkatapos ay sumama siya dito upang matuto tungkol sa negosyo, ngunit hindi niya ito tinanggap. Kung hindi kayo sumasang-ayon, sa susunod na linggo magsisimula ulit ang pulong. Ang chairwomanship ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng pagboto. Pagkasabi nito, agad siyang umalis doon. Pag-uwi, tinanong niya si Suino kung naniniwala siyang mapoprotektahan niya ang posisyon ng kanyang ama. Ngunit nagtaka lang siya kung bakit niya sinisikap gawin iyon. Dahil lang pumanaw ang chairman, nangangahulugan iyon na siya ay malaya. Kaya hindi na niya kailangang tuparin ang lumang pangako sa chairman. Naniniwala akong darating ang araw na aalis ka rin dito. Kaya, sasama ka ba sa akin kapag nangyari iyon? Ngunit bago niya narinig ang sagot, pumasok si Assistant Kim upang ipaalam na gustong makipagkita ni Chairman Jang. Agad silang pumunta ni Suino doon at nakita si Tae-soo na naroon din. Ngunit hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Samantala, nakatingin pa rin sa kanya si Tae-soo at hindi inaalis ang mata. Si Hee-jin ay nagpakita ng pagiging matapang habang nakikipag-usap kay Chairman Jang. At tinanong niya kung ano ang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ni Chairman Jang. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na gusto lang niyang malaman pa ang tungkol sa relasyon nilang dalawa sa pagpupulong na iyon. Pinayuhan ni Tae-soo si Hee-jin na huwag makialam sa negosyo ng kasino dahil napakadumi talaga nito. Sa oras na ito, tumingin si Hee-jin sa kanya. Ininsulto niya si Tae-soo na napakatagumpay nito sa kaso ni Chairman John. Pagkatapos ay umalis siya na naiinis kasama si Suino at pag-uwi, kinuha ni Assistant Kim ang isang maleta. Gusto niyang makita ang nilalaman na isinulat ng kanyang ama tungkol sa kasunduan na pinirmahan niya sa kanila. Nang buksan ang maleta, sa loob ay may susi sa lihim na vault. Kasabay nito, lihim na nakipagkita si Chairman Jang kay Jinwoo na nagsabi na nagtatago siya mula sa warrant of arrest. Kaya, upang makatakas dito, inutusan ni Chairman Jang si Jinwoo na gawin ang isang bagay para sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Hee-jin sa bangko upang magproseso para magkaroon ng karapatang buksan ang vault. Pagkatapos makumpleto, dinala siya upang buksan ang vault at kumuha ng isang folder ng mga file. Sa labas, naroon na ang mga tauhan ni Jinwoo. Nakita ito ni Suino kaya nakipag-away siya sa kanila. Gayunpaman, napakarami nila kaya hindi siya makalaban. Nang lumabas si Hee-jin kasama si Assistant Kim, siya ay kinontrol, kinuha ang kanyang bag at umalis sakay ng kotse. Napanood lang ni Hee-jin ang pag-alis nila na puno ng kawalan ng magawa.
Nang dumating si Suino, huli na ang lahat. Sasasundan niya sana, ngunit pinigilan siya nito at sinabing kasalanan ko iyon dahil nagkamali ako ng pinili. Pagkatapos makuha ito, agad na pumunta si Jin Liu upang ibigay kay Chairman Jiang. Hindi nagtagal, dinala ni Reporter Sin ang direktor ng piskalya sa bahay ni Usok. Sinabi niya na ang warrant of arrest ni Jin A ay nabura na. Ang kaso ay isinara na ng mamatay si Chairman John. Pagkarinig nito, malungkot na lumabas si Usok upang makipagkita kay Reporter Sin. Inamin niya sa kanya na ang direktor ay kanyang tiyuhin at hiniling niya sa tiyuhin na pumunta dito upang ipakilala kaming dalawa. Ngunit hindi nagsalita si Usok, kaya inanyayahan niya itong maglakad-lakad kasama siya. Nagtanong siya kung gusto ba niya ang anak ng may-ari ng bahay tuluyan dahil nakita ko iyon noong nasa ospital. Hindi rin naman tinanggihan ni Usok. Si Jin AC naman, pagkatapos makatakas sa warrant of arrest, bumalik sa Mangu at tinipon ang lahat ng kanyang tauhan. Umaasa siyang magtutulungan ang lahat at ipapakita ang kanilang katapatan sa lahat ng dako. Sa determinasyon na mamuno sa buong lugar ng Mangu na ito, samantalang pumunta si Tesu sa bilangguan upang bisitahin si John Bu. Sinabi niya na may tiwala siyang magkakaisa ang Hilaga at Timog Korea, maaga man o huli. Nang oras na iyon, nakipagkita si Hee-jin sa kaibigan ng kanyang ama at hinikayat siyang ibenta ang mga stock sa kanya. O kaya isuportahan siya upang mapanatili niya ang karapatan sa pamamahala ng kasino dahil ayaw niyang mapunta ito sa kamay ng iba. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya pumayag. Si Woo-seo naman, pumunta sa ospital upang makipagkita kay Sindo. Nakita niyang labis itong nalulungkot dahil lumalala ang kalagayan ng kanyang ama. Biglang lumabas ang doktor at tinawag si Woo-seo sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya at sinabi rito na hindi na aabot ang ama niya sa gabing iyon at hinawakan ang kamay niya at sinamahan siyang bisitahin ang ama sa huling pagkakataon. Dito, humingi ng pahintulot si Woo-seo sa ama ni Sindo na pakasalan si Sindo. Nangako siyang pahalagahan at poprotektahan siya hanggang sa huli ng kanyang buhay. Sa araw ng libing, mag-isang nagluto si Sindo sa labas para sa mga bisita. Pinayuhan siya ni Woo-seo na magpahinga. At gusto niyang maganap ang kasal sa lalong madaling panahon dahil hindi magtatagal at siya ay maa-assign sa Mangu. Ngunit inisip niya na iyon ay mga salita lamang upang mapanatag ang kanyang ama bago siya pumikit. Kaya, huwag kang mag-alala sa akin at makipagkita sa isang taong mas bagay sa iyo. Tinatanggihan mo ba ang proposal ko? Hindi pa nga tayo nagde-date pero nag-aasawa na. Maaari nating gawin iyon pagkatapos nating magpakasal. Seryoso ba ang lahat ng sinabi mo? Hindi ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. Hindi nagtagal at dumating ang araw ng kasal. Dumating si Reporter Sin upang batiin si Sindo. Sinabi niya na nag-propose siya kay Prosecutor Kang ngunit tinanggihan siya nito. Kaya, umaasa akong magiging matalik na magkaibigan tayong dalawa mula ngayon. Dumating ang oras para magsimula si Sindo sa seremonya kasama si Usok. Bagamat napakasimple ng kasal, puno ito ng kaligayahan. Nagpalitan ng singsing ang nobya at nobyo. Magkahawak kamay na naglakad sa gitna ng palakpakan at pagbati ng lahat. Lumabas din si Tesu sa gitna ng maraming tao upang batiin ang kanyang kaibigan sa kanyang masayang araw. At mabilis na umalis doon. Dumating ang araw ng pulong ng mga shareholder. Habang mariing tinututulan ng pulong ng mga shareholder si Hee-jin, sinuportahan siya ng matanda. Tinanong kung ilang porsyento ng shares ang hawak niya ngayon. Sinabi ni Hee-jin na 43% ito. Samantalang hawak niya ang isa pang 0%. Tiyak na mas mataas iyon sa lahat kaya mananatili pa rin siyang chairman. Pagkasabi nito, agad siyang umalis doon kaya hindi na nakapag-react ang mga shareholder. Nang mabigo ang plano, nagpunta si Chairman Jiang upang ipaalam sa mambabatas. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sa halip, nakipagtulungan siya sa mambabatas upang impluwensyahan ang mga bangko. Narinig ni Taeso ang balita kaya nakipagkita siya kay Chairman Jiang at sinabing talagang nakakatakot siya. Gaano pa kalayo ang balak mong puntahan ngayon? Lalabanan ko si Hee-jin hanggang sa sumuko siya. At pinaalalahanan niya si Taeso na huwag magrebelde, kung hindi, tingnan niya kung ano ang mangyayari. Kasabay nito, pinupuna rin ng mga shareholder si Hee-jin. Dahil sa kasalukuyan, sabay-sabay na nagbigay ng demand letter ang mga bangko. Kung hindi ito malulutas, mababangkarote ang kasino. Kasabay nito, huminto rin sa operasyon ang kasino. Gayunpaman, humingi ng oras si Hee-jin sa kanila. Bagamat nagpakita siya ng lakas sa harap ng lahat. Nang wala ng tao, yumukod siya at umiyak sa tabi ni Sino. Pagkatapos, patuloy siyang nagtrabaho araw at gabi kasama si Assistant Kim. Naghinala siya na may nakialam sa bagay na ito at kasama na doon si Taeso. Sa sandaling iyon, dumating si Taeso upang makita siya. Binati ni Hee-jin ang kanyang tagumpay. Sabihin mo sa kanila na dalhin ang mga dokumento at pamahalaan ang kasino. Nagalit si Taeso nang makita niyang nagkakamali siya. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat para lang makuha siya, dahil ayaw niyang mawala ang babaeng mahal niya. Ngunit huli na ang lahat ngayon. Kaya, tapusin na natin ito dito. Sa kabilang banda, dumating na si Woo-seo sa Mangu at sinimulan ang kanyang trabaho. Sa unang araw ng kanyang pagpapakilala, dinala siya ng kanyang mga kasamahan doon upang uminom kasama ang mga babae. Ngunit hindi ito nakasanayan ni Woo-seo. Pagkatapos, lumabas siya at tumawag sa kanyang asawa. Pagtalikod niya, nakita niya ang tauhan ni Jin-woo na humihiling na makita ang kanilang chairman. Gayunpaman, tumanggi si Woo-seo, sinabing pumunta sila sa opisina ng piskal kung may kailangan sila. Gayunpaman, kinuha pa rin niya ang ibinigay na calling card. Habang mag-isa silang umiinom ni Si Han, ipinakita ni Woo-seo ang calling card at nagtanong tungkol sa taong nasa loob.
dahil narinig niyang napakakilala niya sa lugar na ito. Kinabukasan, nakipagkita si Woo-seo kay Chairman Kim upang tanungin ang tungkol sa paggamit ng kanyang kumpanya sa gang ng Gyeongsan upang manalo sa bidding. At ang pinuno doon ay si Jin-woo. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na wala siyang sinuman sa kanyang kumpanya na may ganoong pangalan at ang lahat ay tsismis lamang. Pinayuhan ni Woo-seo na maging tapat siya dahil kung magtatayo siya ng hindi dekalidad na gusali, tiyak na hindi siya makakatulog ng mahimbing dahil sa pag-aalala kung kailan ito guguho. Pagkatapos kumbinsihin ni Woo-seo, inamin niya ang lahat at na-record iyon. Binuksan ni Woo-seo ang recording para pakinggan ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa kumpanya at pumasok sa opisina ng direktor upang halughugin ang mga file at pagkatapos ay isinakay siya sa sasakyan pabalik sa punong tanggapan. Tinanong si Direktor Kim ng ilang impormasyon tungkol sa oras na sumali siya sa kumpanya. Ang mga proyektong hinawakan niya pagkatapos niyang sumali. Samantala, kararating lang ni Jin-woo sa South Korea at nagalit nang marinig ang balita mula sa kanyang tauhan. Agad siyang bumalik sa kumpanya ngunit wala ng tao dahil ang lahat ng kanyang tauhan sa ilalim ng pangalan ng empleyado ng kumpanya ay inaresto na. Kaya, inanyayahan niya ang mga reporter na uminom. At sinabi niya na si Prosecutor Kang ay matalik niyang kaibigan at inilipat lang mula sa Seoul upang magtrabaho dito. Mabilis na nakarating ang balitang ito sa Chief Prosecutor kaya nagduda siya at ayaw nang makialam si Woo-seo sa investigasyon ng kasong ito. Umuwi siya na bigo. Sa Seoul, inilabas ni Tae-soo ang lahat ng kanyang stock at mga dokumento sa pamamahala ng nightclub at ipinagbenta sa mga shareholder. Pagkatapos ay nagbigay siya ng kaunting pera sa kanyang malalapit na tauhan upang makapagsimula sila muli dahil nagpasya siyang iwanan na ang lahat ngayon. Nagrebelde ang kanyang mga tauhan at tinanong siya kung bakit siya gumawa ng ganoong aksyon. Ngunit hindi sumagot si Tae-soo at gusto lang niya na magkaroon sila ng mas magandang buhay mula ngayon. Sa oras na ito, nakipagkita si Hee-jin sa kanyang tiyuhin. Binigyan siya nito ng pera upang iligtas ang kasino mula sa pagkabangkarote. Pagkatapos nito, agad siyang pumunta upang makita si Tae-soo at humingi ng tulong sa kanya upang iligtas ang kasino. Kung gagawin mo lang iyon, gagawin ko ang anumang gusto mo. Pag-uwi, sinabi niya kay Suino na napakahirap pigilan ang pagkabangkarote. Kaya, isang paraan na lang ang natitira sa akin, bantaan ang mambabatas. Ngunit ayaw ni Suino na gamitin niya si Tae-soo para gawin iyon, dahil masasaktan lang nito siya. Bagamat alam niya, sinabi ni Hee-jin na hindi iyon mahalaga. Siya ang nagsimula ng lahat kaya siya mismo ang dapat magtapos nito ngayon. Kinabukasan, pagdating ni Hee-jin, nakita niya si Tae-soo. Nagsimula silang pumasok sa silid. Sa oras na ito, dumating din ang mambabatas at si Chairman Jang. Sa labas, binuksan ni Suino ang recording ng pag-uusap. Inabot niya rito ang isang maleta at hiniling sa mambabatas na alisin ang utos ng pagsuspinde sa negosyo. At nangako siyang magbabahagi kapag kumita ang kasino. Ang halagang iyon ay adedeposito sa Swiss Bank para sa kanya. Kasama ang pera sa Switzerland mula 0 taon na ang nakakaraan, hindi pa ba sapat iyon? Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang lahat ng iyon. Nang akmang aalis na siya, binuksan ni Hee-jin ang maleta. Hindi pera ang laman nito kundi isang recording device. Binalaan siya na kung hindi niya tatanggapin ang kahilingan niya, magsisisi siya. Nagulat din si Tae-soo sa aksyon na ito. Sa labas, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito sinabi sa kanya ng maaga. Gayunpaman, hindi pa rin siya sinisi ni Tae-soo kahit isang salita. Pinayuhan siya ni Hee-jin na umalis na agad sa bansa dahil siguradong hindi siya titigilan ni Kongresista Kang kapag hayagan siyang kumampi sa akin. Ngunit sinabi ni Tae-soo na ayos lang, nakaramdam lang siya ng awa para sa iyo at gayon din sa kanya. Pagkatapos nito, nagpunta si Tae-soo sa airport, tumingin sa paligid ngunit walang nakitang naghatid sa kanya. Pumasok siya na bigo at noon lang lumabas si Hee-jin at tumingin sa kanya. Ngunit nang akala niya say babalik na siya, bigla siyang nakita ni Hee-jin na nakatayo sa itaas. Magkatitigan lang silang dalawa ng walang imik. Nang nagproproseso na si Tae-soo, biglang sumugod ang mga pulis at inaresto siya. Sinubukan ni Tae-soo na lumaban ngunit sa huli ay wala siyang magawa. Nagkaroon ng press conference ang Seoul Prosecution Office at inanunsyo na ang pag-aresto kay Tae-soo ay may kaugnayan sa kaso ng pag-aresto sa chairman. Sa panahong iyon, siya ang namuno sa operasyon. Gayunpaman, alam na si Tae-soo ay kabilang sa oposisyon. Mayroon bang ebidensya na siya ay sinulsulan? Matagal na iyon. Ngunit alam na malinaw ang ebidensya at formalidad na lang ang pag-amin. Pakiramdam ko ay talagang kakaiba dahil 2 buwan na lang bago ang eleksyon sa Kongreso. At nagpasya silang kasuhan si Tae-soo sa mismong oras na ito. Gayunpaman, ang mga tanong ng mga reporter ay hindi nakakuha ng sapat na sagot mula sa pinuno ng opisina ng taga-usig. Si Tae-soo ay tinanong ng mga taga-usig. Ipinakita sa kanya ang mga litrato na nakuha nila habang pinamumunuan pa ni Tae-soo ang grupo. Ngunit tinanong lang niya sila kung sino ang nagbigay ng mga litratong ito. Kung sasabihin ninyo sa akin, sasagutin ko ang inyong mga tanong. Nang gabing iyon, mabilis na sumakay ng tren si Woo-seo pabalik sa Seoul at nagpunta sa kulungan para makita si Tae-soo. Galit siyang nagtanong kay Tae-soo kung magkano ang binayaran sa kanya para sa aksyon na ito. Ngunit tiningnan lang ni Tae-soo si Woo-seo nang walang sinasabi. Magkatabi lang na nakaupo ang dalawang magkaibigan hanggang sa handa na si Woo-seo na umalis. Noon lang siya humingi ng tulong kay Woo-seo para kay Hee-jin dahil nahihirapan ito ngayon. Pagkatapos, pumunta si Woo-seo upang makita ang direktor. Tinanong siya kung ang insidente ay may kaugnayan din sa Chairman Son noong nabubuhay pa ito. Ngunit hindi siya sinagot dahil hindi na siya kasali sa kasong ito.
Ito ay hindi lamang problema ng gang kundi may kaugnayan din sa mga pinuno ng politika. Nang gabing iyon, nagpunta si Buseo sa bahay para makita si Hee-jin. Sinabi niyang kakagaling lang niya sa pagbisita kay Tae-soo, ngunit wala itong isiniwala. Sa tingin ko ay may kaugnayan ito kay Hee-jin kaya nagtanong ako, anong nangyayari sa inyong dalawa? Ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng sagot kaya umalis si Buseo na bigo. Samantala, natakot si Suino na lalamigin si Hee-jin kaya kinumutan niya ito. Tinanong siya ni Hee-jin kung may balak siyang umalis dito. Mananatili ako upang protektahan si Hee-jin hanggang sa mailumitaw na iba sa tabi niya at pagkatapos ay aalis ako. Sa pagkarinig nito, hinawakan ni Hee-jin ang kamay ni Suino at isinandal ang kanyang ulo. Dahil ngayon wala na siyang ibang kasama maliban kay Suino. Sa Mangguseo, nag-utos ng agarang pag-aresto kay Jinwoo. Agad na pumunta ang mga pulis sa kanyang silid, inaresto siya at dinala sa himpilan. Pagpasok ni Buseo, agad na nakilala ni Jinwoo. Ngunit hindi pinansin ni Buseo at inutusan siyang umupo. Sa ebidensyang nasa kamay, maaaring kasuhan si Jinwoo ng pagtatatag ng isang kriminal na organisasyon. Sa kasong iyon, maaari siyang mahatulan ng kamatayan. Kasabay nito, sa bahay, nagdala ng regalo ang tauhan ni Jinwoo kay Suino, ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa silid, isang empleyado ang nagdala ng pagkain para kay Jinwoo. Mayroon itong isang nakasulat na tala. Matapos itong basahin, isinubo at nilunok agad ni Jinwoo. Bumalik si Prosecutor Choi at nang makita ang empleyadong lumabas, pumasok siya upang ipaalam kay Prosecutor Han. Agad siyang nag-utos sa empleyado na hanapin si Prosecutor Kang at pauwiin agad. Dahil marami pa ang kanyang mga tauhan sa labas. At pinaalalahanan ang assistant na tawagan ang asawa ni Prosecutor Kang at sabihin na huwag siyang lalabas ng bahay. Gayunpaman, hindi matawagan ang telepono. Pagdating niya, nakita niya na si Director Kim ay dinakip at isinakay sa kotse ng mga tauhan ni Jinwoo. Agad siyang tumakbo para harangan sila. Kaya dinakip silang dalawa at isinakay sa kotse at tumakas. Nang tumakbo si Police Officer Lee at nakita ang nangyari, huli na. Kaya agad siyang nagmaneho at hinabol sila. Sinubukan niyang sumabay at paulit-ulit na binabangga ang kanilang kotse. Ngunit biglang may lumitaw na kotse ng pulis na humarang sa kanyang kotse. Kinuha niya agad ang kanyang at ipinakita sa kanila at hiniling na habulin ang kotse sa harap. Sa daan, tumawag siya sa opisina ng taga-usig para mag-ulat. Agad ding umalis ang lahat at tumakbo. Nang dumating ang kotse ng pulis, wala nang nakita sa loob ng kotse. Dinala nila sina Shinzo at Director Kim sa isang pabrika. Sa labas, kinubkob ng pulisya ang lahat ng dako at naghanap ngunit wala pa ring nakikita. Sa loob, napansin nilang mahirap makatakas. Kaya ikinulong nila si Shinzo sa isang hiwalay na silid at tumakas. Pagdating ni Police Officer Lee, nakita niyang nakatali siya. Mabilis niya itong kinalagan at inilabas. Kasabay nito, dumating din si Buseo at ang kanyang mga kasama. Nang makita ang kanyang asawa, masakit siyang yumakap. Sa Seoul, nagpunta ang malapit na tauhan ni Tae-soo para makita si Hee-jin. Sinabi nila na ipinagbili na ni Tae-soo ang lahat ng kanyang ari-arian para tulungan siya. Ngayon na nakakulong siya, wala siyang ginagawang hakbang para tumulong, kaya labis silang nababalisa. Hindi rin inasahan ni Hee-jin na palihim siyang tutulungan ni Tae-soo ng ganito. Agad na nagpunta si Hee-jin para tanungin si Chairman Jang. Sinabi niya na para tulungan siya na iligtas ang kasino. Ipinagbili ni Tae-soo ang lahat ng kanyang kasalukuyang ari-arian at nagtaksil sa akin. Kaya iyan ang presyong kailangan niyang bayaran. Sinabi ni Hee-jin na magbigay siya ng kondisyon para mailigtas si Tae-soo. Ngunit sinabi niya na huli na ang lahat. Dahil ang pag-aresto kay Tae-soo sa panahong ito ay lubhang kapakipakinabang para sa nalalapit na halalan ng kongresista. Wala nang ibang paraan, nagpunta si Hee-jin sa Mangu para makita si Buseo. Isinawalat niya ang buong katotohanan na natuklasan niya nang buksan niya ang secret safe ng kanyang ama. Gayunpaman, ang lahat ay kinuha na nila at nawala. Naroon din si Jinwoo at nakinig sa pahayag ni Hee-jin. Sa labas, gusto niyang imbestigahan ni Buseo ang isiniwalat niya para iligtas si Tae-soo. Pagkatapos, pumunta siya kasama si Suino sa bahay ni Jinwoo. Sumira sila at kinuha ang kopya na hawak ni Jinwoo. Agad siyang tumawag kay Chairman Jang at nagbanta na hawak niya ang kopya ng kasunduan ng kongresista. Kung hindi ilalabas si Tae-soo, isisiwalat niya ang lahat. Agad na nagpunta si Chairman Jang para ipaalam ito sa kongresista. Sapagkat kung isa sa publiko ang aklat na iyon, guguho ang ating landas sa politika. Huwag na nating asahan na maging kandidato sa nalalapit na halalan. Nang panahong iyon, pinilit ng pinuno ng opisina ng taga-usig si Buseo. Inutusan siyang itigil ang investigasyon ng kaso at palayain si Jinwoo. Hindi nagtagal pagkatapos, pinalaya si Jinwoo, bumalik siya sa Seoul at tinipon ang kanyang mga tauhan. Sa oras na ito, naroon din si Chairman Jang at inutusan sila. Noong panahong iyon, sinusubaybayan din sila ng mga tauhan ni Tae-soo. Pagkaalis ni Chairman Jang, palihim silang pumasok. Samantala, nagpunta si Hee-jin sa silid ni Suino. Ibinigay niya kay Suino ang mga dokumento ng isang malaking lupain sa Jeju Island na naisalin sa pangalan niya. Iyan ay isang pasasalamat niya sa kanya dahil sa pagprotekta sa kanya sa mahabang panahon. Kaya bukas, umalis na siya patungo roon upang tingnan ang lupa. Maaari niya itong ibenta o gawin ang anumang gusto niya. Ngunit gusto lang ni Suino na manatili sa tabi niya para protektahan siya. Lumapit si Hee-jin at mahigpit na niyakap si Suino habang humahagulgol. Sa bilangguan, isinakay si Tae-soo sa kotse at umalis. Kasabay nito, umalis din si Suino patungong Jeju Island. Ngunit dahil sa pag-aalala para sa kanya, nag-aalangan siya. Dito, sumakay si Hee-jin sa kotse ng mag-isa at umalis. Sumakay din si Suino sa kotse kasama ang reporter at sumunod sa likod. Noong panahong iyon, tumatakbo rin sa kalsada ang kotse na lulan si Tae-soo. Biglang may isang container truck na umakyat at humarang.
Sumugod ang mga tauhan ni Taeso, inatake ang mga pulis at iniligtas si Taeso mula roon. Bago umalis, niyakap niya ang dalawa niyang malalapit na tauhan at nagpasalamat. Pagkatapos ay sumakay sa motorsiklo at umalis sa container truck. Samantala, pagbaba ni Heejin sa kotse, dinakip siya ng mga tauhan ni Jinwoo. Dinala nila siya sa isang bodega para makita si Jinwoo. Sa oras na ito, si Suino at ang reporter ay nagtatago rin sa isang sulok at nagmamasid. Pagkatapos, lumabas siya at nagulat sa pulisya. Si Suino naman ang natira at inatake sila. Sa loob, sinubukan din ni Heejin na tumakas ngunit nahuli pa rin siya. Biglang binuksan ni Suino ang pinto at nakipag-away sa kanila. Mag-isa siyang lumaban ng buong lakas laban sa kanila. Ngunit dahil sa napakarami nila, nasugatan si Suino. Sa oras na ito, papalapit na ang pulisya. Nang dumating si Taeso at nakita ang pulisya, iniikot niya ang kotse. Samantala, si Heejin ay umiiyak at sumisigaw habang nasasaksihan na si Suino ay binugbog hanggang sa bumagsak. Nang matuklasan nilang paparating ang pulisya, saka lang sila bumitaw. Sa sakit, niyakap ni Heejin si Suino. Ngunit sinubukan pa rin ni Jinwoo na saktan si Heejin kaya si Soko ang sumalo. Sinubukan niyang saktan pa, ngunit nang makita niyang huli na, tumakas siya. Niyakap ni Heejin si Suino nang may matinding sakit. Mabilis siyang dinala ng ambulansya sa ospital. Ngunit tuluyan ng pumanaw si Suino sa kabila ng pagtatangkang sumigaw ni Heejin sa kanyang pangalan. Nakugkob din ng pulisya ang dalawang tauhan ni Taeso. Wala silang nagawa kundi bumaba ng kotse at sumuko. Kinaumagahan, malawakang naiulat ang pagtakas ni Taeso. Lubos na nalungkot si Vuuseo nang mabasa ang balita. Pagkatapos nito, inutusan siyang bumalik sa Seoul upang simulan muli ang kaso ni Taeso. Ibinuod niya ang maikling sitwasyon mula pa noong nabubuhay si Chairman Son. Nang mamatay si Chairman Arrest dahil sa traffic limit. Noong panahong iyon, matindi ang kompetisyon niya kay Chairman Son para bilhin ang Jiri Mountain. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan na ang traffic limit ay isang pagkukunwari lamang para sa isang pagpatay at may kaugnayan kay Chairman Son. Gayunpaman, hindi inasahan na biglang namatay si Chairman Son, at ang kaso ay huminto rin dahil dito. Ngunit sa pagsisiyasat, natuklasan na ang driver na si Kang ay isang tauhan ni Jinwoo. Siya ang managing direktor sa ilalim ni Chairman Son. Nangyari ang insidente, lumipat siya sa Mangu para magtrabaho. Samantala, sa Seoul, isang taong nagngangalang Taeso ang nagsimulang sumikat. Nagtrabaho siya sa ilalim ni Chairman Taso. Sumali siya sa mga politikal na protesta ng organisadong gangster. Matapos mamatay si Chairman Son, siya ay inihalan ng mga shareholder bilang chairman ng kasino. Gayunpaman, sa huli ang posisyon ng chairman ay napunta pa rin sa anak ni Chairman Son, si Heejin. At pagkatapos, inaresto si Tasu. Sa oras na ito, masigasig pa ring pinamahalaan ni Heejin ang kasino upang mapaunlad muli. Pagkatapos ng trabaho, sumakay siya sa kotse para umuwi, ngunit hinarangan siya ng pulisya at dinala. Nakita ito ni Taeso at hinabol sakay ng motorsiklo. Inatake niya ang pulisya, isinakay si Heejin sa motorsiklo at umalis. Pumunta silang dalawa sa isang bahay sa burol. Sinabi ni Heejin na si Suino ang namatay kapalit niya. Pagkatapos ay umiyak siya habang nakasandal kay Taeso. Nang gabing iyon, nagkasama silang dalawa at uminom. Masaya si Taeso na matahimik siyang nasa tabi ni Heejin. Ngunit mabilis na lumipas ang sandaling ito dahil kinabukasan ng umaga. Umalis na siya sakay ng motorsiklo habang luha ang pinanood ni Heejin ang pag-alis niya. Nang sumikat ang araw, sumugod ang pulisya ngunit si Heejin lang ang naroon. Agad siyang dinala sa opisina ng taga-usig. Dito, ibinigay ni Heejin kay Vuuseo ang photocopy ng kasunduan ng kanyang ama at ng kongresista. At sinabi na kasama niya si Taeso kagabi. Kasalukuyan siyang hinahanap dahil sa pagtakas mula sa bilangguan. Alam ko, ngunit hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Dumating si Taeso at sinaktan ang tauhan ni Jinwoo. Tinanong kung nasaan si Jinwoo. Nalaman na papalabas na siya ng South Korea sakay ng barko. Agad siyang dumating doon at nakipag-away sa mga tauhan nito. Natakot si Jinwoo at tumakas. Pagkatapos talunin ang kanyang tauhan, mabilis siyang humabol. Determinado siyang maghiganti para kay Heejin dahil sa pagpapakialam sa kanya, samantalang binalaan na niya ito. Binugbog niya ito ng walang awa. Alam ni Jinwoo na hindi niya kayang talunin si Taeso kaya nagmakaawa siya. Ngunit ayaw pa ring tigilan ni Taeso. Kaya kinuha niya ang isang knife, ngunit itinulak siya ni Taeso papunta sa boat. Patuloy siyang nagmakaawa, kaya lumambot ang puso ni Taeso at pinatawad siya. Ngunit hindi niya inasahan na magtataksil siya nang hindi siya nakahanda. Galit, hinabol ni Taeso si Jinwoo, hawak ang kanyang sugat. Kasabay nito, nakakita siya ng isang container truck na dumadaan. Tumalon siya sa kotse at tumalon din si Taeso. Nagpatuloy silang mag-away. Nang makita na hindi na kayang lumaban ni Jinwoo, binigyan siya ni Taeso ng isang sipa at nahulog siya at namatay agad. Kasabay nito, dumating din ang kotse ng pulisya. Dinala si Taeso sa opisina ng taga-usig para imbestigahan. Lumapit si Vuuseo, inakbayan si Taeso at pumasok. Ngunit dahil sa napakalaking impluwensya ng kongresista, si Vuuseo ay kinuha ng Special Investigation Team. Pagkarinig ng balita, tumakbo si Shinzo sa opisina ng taga-usig para magtanong ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Lumabas siya at nakita ang reporter. Pagkatapos, pumunta silang dalawa kay Heejin at nakuha ang photocopy ng transaksyon ng kongresista sa pagtanggap ng pera. Sumulat siya ng balita, ngunit hindi ito pinayagang ilathala, kaya labis siyang nabalisa. Nang makita ito, dinala siya ng isang kasamahan sa isang maliit na printing shop at nagsama-sama ang lahat upang mag-imprenta ng mga pahayagan. Naroon din si Shinzo at nagluto ng pagkain bilang suporta sa lahat. Mabilis na naimprenta ang mga pahayagan at nakarating sa mga tao. Dahil dito, pinalaya si Vuuseo. Labis na nalungkot si Shinzo nang makita ang kanyang asawa na bumagsak kaya nilapitan niya ito at inaliw. Pagkatapos,
Pagkatapos, ipinatawag din ang kongresista sa opisina ng taga-usig para sa pagtatanong. Paulit-ulit siyang tinanong ng mga reporter kung magkano ang natanggap niyang pera. Ngunit sinabi niya na ito ay isang political conspiracy at siya ay ginagamit lamang. Upang mapanatag ang publiko, nagdaos ang gobyerno ng isang press conference na nagpahayag ng panghihinayang dahil sa pagkakaroon ng mga tiwaling individual sa loob ng sistema ng gobyerno. At nangako na haharapin ito ng mahigpit upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Sa panahon ng interogasyon, tinanong ni Buuseo kung sino pa ang kasali sa likod niya. Ngunit hindi sumagot ang kongresista. Mabilis na naganap ang paglilitis at ipinatawag din si Hee-jin para kumuha ng pahayag. Sinabi niya na minsan ay kasama niya ang kanyang ama na kumain ng tanghalian kasama ang kongresista at nakita niyang direkta niyang binigyan ng pera ang huli. Si Chairman Jang ang nagsilbing tagapamagitan, ngunit ang kanyang pahayag ay tinutulan ng abogado ng kongresista na tinanggap ng hukom at inutusan na burahin. Nagduda rin ang panig ng abogado sa katotohanan ng pahayag dahil naging magkaibigan ang taga-usig at ang testigo. Ipinatawag din ang Assistant Kim para kumuha ng pahayag. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating din si Chairman Jang para manood ng paglilitis at ipinasok si Tae-soo bilang testigo. Ngunit tumutol ang abogado dahil si Tae-soo ay nagkasala ng pagpatay at karahasan kaya wala siyang karapatang maging testigo dito. Ngunit tinutulan ito ni Buuseo dahil direktang sangkot si Tae-soo sa kongresista at isiniwalat ni Tae-soo ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Kasabay nito, umakyat din si Chairman Jang. Gayunpaman, hindi niya sinagot ang mga tanong ng taga-usig sa kadahilan ng national secret. Ayaw naman ng kongresista na magkaroon ng kaguluhan sa bansa, kaya tatanggapin niya ang lahat ng akusasyon ng bribery. Nang gabing iyon, bago ang paglilitis kay Tae-soo, nagdala si Buuseo ng alak at uminom kasama siya. Nalungkot si Buuseo dahil hindi niya nailigtas si Tae-soo. Kinabukasan ay dinala si Tae-soo para litisin. Sa kasong organized criminal gang, paggamit ng karahasan at pagpatay, at pag-organisa ng pagtakas sa bilangguan habang nakakulong. Si Tae-soo ay sinentensyahan ng pinakamataas na parusa. Dinala si Tae-soo sa araw ng pagbitay. Dahil alam niyang maikli na ang oras, sinubukan niyang manatili sandali upang makita ang araw sa huling pagkakataon. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kaganda ang langit na ito. Ngunit huli na ang lahat dahil ang landas na pinili niyang tahakin ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Sa panghihinayang, sinubukan ni Tae-soo na lumingon at tingnan ang lahat sa paligid. Sandali bago siya umalis sa mundo, tumingin si Tae-soo sa direksyon ng mga ibong lumilipad sa malawak na kalangitan. Ang pagkakita sa kanila na malaya at walang alalahanin ay nagdulot ng pananabik sa kanyang puso. Ipinasok si Tae-soo at lumuhod sa harap ng execution panel kasama si Buuseo. Talagang nanginginig siya bago ang sandali na alam niyang mamamatay siya. Tumingin kay Buuseo, nagbigay siya ng senyas upang lumapit sa tabi niya. Humingi ng tawad si Tae-soo dahil hinayaan niya si Buuseo na masaksihan ang eksenang ito. Pagkatapos ay hinubad ang singsing at ibinigay kay Buuseo. Ngunit wala nang sinabi pa. Bago takpan ang kanyang mga mata, sinubukan niyang tingnan ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan hanggang sa hindi na niya ito makita. Pagkatapos, ikinalat ni Buuseo at Hee-jin ang abo ni Tae-soo sa Jiri Mountain kung saan nakahimlay din ang kanyang mga magulang.